galing? Sa wakas, makakabili na ako ng isa pang bagong bag. Teka, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ihatid mo na lang ang pagkain. Pagkatapos mo, mag-donate ka pa bukas. Xiaoying. Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan. Kasalanan mo kung bakit wala kang silbi. Sasabihin ko sa iyo, ikaw na basura. Wala akong kinalaman diyan. Namatay ka dahil sa sarili mo. Sige. Tulong. Huwag kang makialam, huwag. Sige. Tulong. 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 May makakasagip ba sa akin? Tulong. Sino ka? Bakit ka mukha mo ako? Ako ang doble mo mula sa parallel universe. Doble. Ito ay agham mula sa kasalukuyang mundo mo, isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang iyong kagustuhang mabuhay ay nagpabaluktot ng espasyo at ng world line ng parallel universe, at kinopya ako mula sa parallel universe papunta rito. Ngayon, kinokopya ko ang kakayahang dumoble. Sa iyo. Wala na. Doble? Totoo ba ito? Nanaginip ba ako? Talaga namang nakakakopya. Kopya. Kopya. Hahaha. Hindi, kopya. Kopya. Diyos ko. Sa kakayahang ito, pwede pa akong yumaman sa pagtatayo ng kumpanya ng tubig. Mayaman. Yayaman na ako. Ito. Baliw na yata ito, di ba? Wala kang alam. Kaya kong kumopya. Kapangyarihan ito, naiintindihan mo? Yayaman ako. Mula ngayon, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang ay ako. Sira talaga ang ulo. May problema sa ulo niya. Tara na. Mayaman. Yayaman ako. Mayaman. Hoy! Binata, ayos ka lang ba? Kopya. Hoy, binata, nandiyan lang ang kotse ko. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital para magpa-check up. Ginoo, ayos lang ako. Nagulat lang ako ng kaunti. Ang bote ng snuff mo ay talagang kahanga-hanga, di ba? Oh? Talagang alam mo ang pinagmulan nito? Kinopya ko lang ang kakayahan ni Mr. Liu sa pagtatasa. Ang snuff bottle na ito ay gawa sa material na nickel white bilang base. Ang kulay nito ay parang magandang jade, makinis na parang namuong taba. Isa itong tipikal na piraso mula sa Qianlong period na opisyal na hurno. Ang mga pattern sa bote na ito ay siksik at katangi-tangi. Ang kulay ay talagang kahanga-hanga. Tiyak na gawa ito ng isang bihasang pintor ng hukuman. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan. Oo, kahanga-hanga. Itong bote ng pangsinghot ko ay ang tanging natitirang tributo mula sa panahon ng Qianlong. Dahil sa kakaibang disenyo nito, kaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Pero nakilala mo ang pinagmulan nito sa isang sulyap. Kung wala ang 30 taon ng karanasan, hindi ka magkakaroon ng ganyang paningin. Tama ba ako? Kaya ko na talagang magsuri ng mga antigo. Wow! Ang kaalamang ito ay nakaukit sa utak ko. Baka naman ang kasanayan sa pagsuri nakakopya ko lang ang responsable. Sa ganyang paningin, hindi ka dapat nasa ganitong sitwasyon. Ako si Liu Daoyuan mula sa Gujen Pavilion.
Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, binata? Guzen Pavilion? Iyan ang nangungunang tindahan ng Antigo sa lungsod ng Jiang. Narinig ko na ang mga mayayamang mga ngalakal dahil sa reputasyon mo, Ji, Liu, ay pumupunta mula sa buong bansa para magpasuri ng Antigo sa iyo. Ang maalamat na best ay sa Yan Country. Wow! Ang pangalan ko ay Lin Fan. Ha 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 ha. Basta walang laman na reputasyon. Binatang Lin, kung handa ka, maaari kang maging tagapamahala ng Goodzen Pavilion ko. Sabihin mo, ang presyo mo. Ji, Liu, napalad lang ako at nahulaan ko ang pinagmulan ng bote ng pangsinghot. Kung talaga akong pumunta, hindi ba masisira ang reputasyon ng Goodzen Pavilion mo? Binata, ang ambisyon mo ay nasa ibang lugar, ano? Wala iyon. Wala iyon. Kung magbago ang isip mo, halika at hanapin mo ako sa Goodzen Pavilion kahit kailan. Talagang, syempre. Sige, aalis na ako. O tao, kaya ko talagang magsuri ng mga Antigo. Ang kakayahang ito ay maaari pang kumopya ng mga kasanayan. Ano ang hindi ko magawa? Nagtataka ako kung kaya kong kumopya ng pera. Kopya. Nakuha ko. Nakuha ko. Ito. Bakit pareho ang numero? Lahat ng nasa bahay na ito, ipapaalis ko na lahat. Oh. Ang mga gamit ng patay na ito, bakit mo kailangan iyan? Malas. Ano ang gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo. Lin Ying, iniwan mo akong mamatay sa tabi ng kalsada, at ngayon nandito ka para kunin ang mga gamit ko. Sino siya? Lin Fan, paano ka pa nabubuhay? Dahil nakita mo na, titigil na ako sa pagpapanggap. Ako, kasama ko si Chao Kun ng ilang panahon na. Nagtatrabaho ako ng 3 trabaho para suportahan ka. Ibinigay ko sa'yo ang aking ipon, binili ko itong bahay para sa'yo. At niloko mo ako. Suportahan ako. Sa tingin mo may karapatan ka? Sasabihin ko sa'yo, ang isang tulad ni Ginoong Kiao. Ang kayang sumuporta sa akin, at alam kung ano ang gusto ko. Kinukuha ang aking mga pinaggamitan. At gusto mo pa ang mga gamit ko. Sa tingin ko ikaw, ay isang pulot basura, mahilig sa segunda mano. Ikaw, tinatawag mo akong basurero? Sino ang tinatawag mong segunda mano? Oh, nagsalita ako ng mali. Marahil, hindi alam kung ilang beses ng gamit. Nagsisinungaling ka. Dahil lang iniwan kita, sinisiraan mo ako. Siraan ka? Isang salagubang na nakamaskara, walang hiya ka. Dahil naghiwalay na tayo, ang mga bagay na binili ko para sa'yo, ibalik mo sa akin. Itong damit, itong bag, itong sapatos. Ubarin mo lahat. Kung mas mahirap ka, mas pinapalaki mo ang bawat maliit na bagay. TSK. O, pagpayag ko na bilhan mo ako ng damit, ay isang pabor na ginawa ko para sa'yo, sa iyong dangal. Bakit nag-aatubili kang hubarin ang mga ito? Ubarin mo na. Lin Fan, huwag mong akalain na makakapagbanta ka sa akin sa paghuhubad mo. Lalo lang kitang hinahamak. Bata. Nagseselos? Isang katawan na hindi mo man lang makita. Naumay na ako dito noon pa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi ka man lang karapat-dapat na hawakan. Hindi ba ako ang bumili ng mga medyas na ito? Hubarin mo. Ikaw, kaya mo bang bilhin ang mga iyon? Ang mga ito ay galing sa pamilya Fali. Ang ating Master Kiao isinuot sa akin ng sarili niyang kamay. Gusto mo ang mga ito? Sa tingin ko, hindi ka makakahanap ng kasintahan. Kaya ang mga medyas na ito, ibibigay ko sa iyo. Kopyahin ang mga medyas. Bigyan mo ako ng 100 kopya. Ito. Ang mga ito lahat ay galing sa pamilya Fali. Umalis ka dito. Lin Fan, nababaliw ka ba? Alam mo ba sa isang salita lang mula kay Master Kiao, maaari kanyang paalisin agad. Matutulog ka sa lansangan. Sige mahal, bukas, dadalhin kita sa Antique Street at pumili ng ilang magagandang piraso. Mga antigo at koleksyon, iyan ang dapat na tinatamasa ng mayayaman. Huwag mo nang pakialaman ang walang kwentang ito. Tara na. Enigang Chibu. Hindi ko kayang kopyahin ang pera, ngunit sa kakayahang ito na pahalagahan ang mga kayamanan, magiging madali ang kumita ng pera.
Si Old Liu ay isang sikat na appraiser sa Yan Country. Dahil sa kanyang kakayahan, madali lang makahanap ng mga bargain. Uy, Lin Fan. Paano mo ako nasundan dito? Baka naman nagsisisi ka at gusto mo akong mabawi. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong balak na mangolekta ng kalat. Pumunta ako rito para bumili ng mga antigong bagay. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi kahit magsisi ka. Magpapakasal na ako sa Kiao Group at aangat sa ulap, abutin ang tugatog ng buhay. Samantalang ikaw, bagay ka lang na manatili sa putik at maging basura. Hindi ka man lang karapat-dapat nakapantay ko. Bata, alam mo ba kung ano ang antikes? Ha? Kaya mo bang bilhin ang mga iyan? Hindi ka ba na-lay off at pumunta rito para mangolekta ng kalat? Guro Kiao, hindi dapat maliitin ang binatang ito. Si Guro Lin ay may matalas na mata. Eksperto siya sa mga antiques. Siya, eksperto. Sa tingin ko, ang tanging bagay sa bahay niya na matanda ay ang palanggana ng kanyang lola. Iyon ba ay sinauna? Haha, magaling. Bata, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Bawat isa maglalagay ng 10,000 yuan para bumili ng mga bagay dito. Kung sino ang makakuha ng mas mataas na halaga, siya ang panalo. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? Sige. Nagkataon lang na nandito si Old Liu para sumaksi para sa atin. Para wala tayong pagtatalo sa mga presyo mamaya. Sige, tapos na. Hoy binata, naloko ka. Maraming negosyo ang pamilya Kiao. Marami pa silang tindahan sa kalyeng ito. Pwedeng kumuha lang siya ng ilang antiques doon. At tiyak na mananalo siya. Hoy, ang pangako ay pangako. Ang salitang binitawan ay hindi na mababawi. Dahil pumayag ka na, hindi ka na pwedeng umatras. Lin Fan, hindi ka naman takot matalo, di ba? Sino ang nagsabing takot ako? Sige, laban. Teka, Kapag nakahanap ako ng maganda, hihintayin ko ang milyon mo. Tara, tingnan mo Antigo. Antigo. Amo, itong antigo mo medyo bago pa. Haha, binata. Laro ito ng apo ko. Tingnan mo ang iba. Mayroon akong mga barya ng dinastiyang Qing, mangkok ng dinastiyang Ming, salamin ng dinastiyang Tang, mga tasa ng Northern Song. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Bibigyan kita ng magandang presyo. Ito. Ay. Si Guan Yu na nag-iisang sumakay ng 1,000 milya. Isang pintura ni Guan Yu na nagbibisikleta. Kopya o hindi? Binata, magaling ang mata. Ito ay si Guan Yu na nag-iisang sumakay ng 1,000 milya. Mula sa kamay ng isang maestro, ipinamana sa mga henerasyon. Tingnan mo ang tekstura, ang mga kulay. Isang kayamanan ng ating panahon. Dahil nagustuhan mo, ibibigay ko ito sa halagang 50,000. Amo, mukha ba akong tanga sa iyo? Si Guan Yu ba ay nagbibisikleta sa inyo? Itong basurang pintura at hihingi ka ng 50,000. Ibig sabihin, anong klaseng antigong kalye ito? Wala ni isang disenteng bagay. Matatalo ba ako sa kompetisyon? Isang black tortoise snake. Kopya o hindi? Black Tortoise Snake. Ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Hindi pwede, kailangan kong makuha ito. Amo, yung pagong mo ay hindi masama. Kailangan ko lang pampigil ng pinto. Ito ay hindi ordinaryong pagong. Ito ay ipinamana mula sa aking lolo, sa tuhod sa akin. Isang pamana ng pamilya. Mas mababa sa 30,000, walang benta. Amo, tara na. Isang basurang pagong, at humihingi ka ng sobrang taas na presyo. Akala mo madali akong lokohin. Huling alok, 3,000. Kung hindi, itago mo na lang bilang pamana ng pamilya mo. Hoy, binata, dagdagan mo pa ng konti, okay? 3,000 na. Wala nang dagdag. 3,000 na lang. Benta na sa iyo. Mas tama iyan. Amo, bilangin mo. Siya. Black Tortoise Snake. Halaga ay hindi bababa sa 30 milyon. Itong kompetisyon, sigurado na akong mananalo. Pumili ka ng 2 antigo. Hayaan mong suriin ko ang mga ito at alamin ang presyo. Bata, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoo. Ito ay tinatawag na 8 Treasures Glazed Cup. Ito ang nangunguna sa 5 sikat na artifact ng kaharian ng Yan. Isa sa 7 Buddhist treasures. Noong unang panahon, ito ay tribute sa palasyo, eksklusibo para sa emperador.
Ang pirasong ito ay espesyal na ginawa sa Imperial Kiln ni Emperor Kangxi, ipinagkaloob sa Empress, at inilibing kasama ng jade at alahas. Sa pinakamababa, ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Lin Fan, talo ka na sigurado. Isang 8 Treasures Glazed Cup. Peke ba ito? Ito talaga ang 8 Treasures Glazed Cup. Huwag masyadong magdiwang kung sino mananalo at matatalo. Ay hindi pa tiyak. Linying, Kiao-kun, panoorin niyo akong guluhin kayo. Teske? Talagang magandang piraso. Ang 8 Treasures Glazed Cup na ito ay ginawa eksklusibo para sa maharlikang pamilya. Isang kayamanang walang katulad na bihirang makita sa mga tao. Ngayon ay isang nawalang sino. Ang basong ito ay malamang na ang tanging natitira. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Tulad ng inaasahan kay Master Kiao, magaling ka sa paningin, kahit anong antigo bilhin mo, ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Lin Fan, suggest ko na sumuko ka na. Kung hindi, kapag lumabas ang antigo mo, at wala itong halaga, lahat tatawa ng malakas. Peke lang yan. Sa paningin mo, ito ay nagiging kayamanan. Peke? Lin Fan, ano ba ang sinasabi mo? May alam ka ba tungkol sa mga antigo? Kalokohan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mr. Liu? Ito ay malamang na ang tanging natitira. Sinasabi mo bang mas marunong ka sa antigo kaysa kay Mr. Liu? Sabi mo, itong bagay ay walang katulad. Ang sa akin? Ano ito? Ito. Ah. Itong 10 milyong 8 Treasures Glazed Cup. Mayroon akong isang dosena. Anong nangyayari? Ito. Makulay ang glase. Makinis ang mga linya. Itong isa. Totoo. Totoo rin ito. Paano? Parang totoo rin ito. Totoo. Totoo rin. Paano naging pare-pareho? Imposible yan. Sabi mo lang, isa lang daw ang totoo. Paano? Paano biglang dumami? Ang daming kayamanan. Hindi ito mga antigo, mga modernong replika yan. Ang mga ito, peke lahat. Peke? Paano naman nangyari yan? Mr. Liu, sigurado ka ba? Maliwanag sa akin. Magkakapareho ang mga tasa. Nalinlang din ang mga mata ko. Gawa ito ng isang master na manggagaya. Peke. Sinasabi mong ang mga tasang ito, talagang peke? Master Kiao, ang pirasong ito ay sobrang makatotohanan. Ang hugis, ang mga linya, mukha pang luma, kahit replika. Hindi man umabot ng 10 milyong dolyar, pwedeng ibenta ng 10,000. Posible yon. Pinahiya mo ako. Ano bang silbi nito sa akin? Peke. 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 Peke lahat. Isang 10 milyong yuan na babaulili na tasa, nakuha ko. Isang lalaking mahilig sa mga segunda-manong bagay, kayong dalawa ay talagang perpektong magkatugma. Ikaw, ang glazed bowl ni Xiao Xiao ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 yuan. At ikaw, ano ang binili mo? Liu Lao. Ito ay isang antigong binili ko ng 3,000 yuan. Pakitingnan mo para sa akin. Isang pagong? Iyon ba ay maituturing na antigo? Oh, Lin Fan, hindi mo naman kinuha ang bato sa pintuan ng iba, hindi ba? Hahaha. Lin Fan. Oh Lin Fan. Bakit kailangan mong matuto bumili ng mga antigo tulad ng iba? Sabi mo gumastos ka ng 3,000 yuan, bumili ng isang bakal na pagong. Sa tingin ko, ang ulo mo naibit sa pinto. Hahaha. Binata, ang pagong na ito ay mukhang gawa sa bakal. Hindi ito masyadong luma, walang halaga bilang collective. Hindi pa banggitin ang 3,000 yuan. Kahit 300 yuan ay isang malaking lugi. Liu Lao, pakitingnan ng mas malapit. May nakatago sa loob. Walang katumbas na kayamanan ha. Kung ang pagong na ito ay antigo, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Lin Fan, ayaw ko sanang sabihin, wala kang mata para dito, kaya huwag mong gayahin ang iba, pagbili ng mga antigo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo, hindi ka kumita ng pera, sa halip ay nawalan ka ng 1 milyong yuan. Bata, ang negosyo ng antigo ay tiyak na hindi
para sa isang tulad mo. Parang nakatitig sa langit na hubad ang puwet. May mga mata ka pero hindi makakita. Ang bagay na ito ay isang tunay na kayamanan. Sige, sa tingin ko ikaw ay isang pagong ang lumunok ng pabigat ng timbangan. Desidido kang maging tanga. Maghihintay na lang ako at makikita kung paano mo gagawing ang pirasong bakal na ito na maging kayamanan. Manood ka lang. Isang gintong pagong? Ang pagong na ito ay dapat ilang libra. Hindi bababa sa ilang milyong piso. Yao Xiao, matatalo ka ba? Paano ako matatalo? Ang bagay na ito ay malamang peke. Tama. Baka ginagawa niya to para manalo. Kumuha ka ng tanso. Isang tanso para lokohin tayo. Kung ignorante ka, tumahimik ka. Ang narinig ko ay gintong binalot ng bakal. Hindi narinig ang tansong binalot ng bakal. Madaling malaman kung totoo o peke. Ang ginto ay malambot. Ang tanso ay matigas. Tama, tama. Bakit hindi mo kagatin ang ulo ng pagong? Pagkatapos ay malalaman mo kung matigas ito. Itong pagong ko, kung kagatin mo at mabasag, kaya mo bang bayaran ito? Ano ka? Nangangarap? Ha? Isang walang kwentang pagong. Kahit na purong ginto ito, ang halaga nito ay hindi lalampas sa 1 milyon. Tsaka, paano kung ito ay tambak lang ng basurang metal? Walang halaga. Elder Liu, may karanasan ka. Tingnan mong mabuti ang pinagmulan ng bagay na ito, at malalaman mo kung bakit hindi ito pwedeng tanso. Ang pagong na ito ay may marangyang disenyo, humahakbang sa maswerteng ulam, may mga kaliskis sa katawan nito, isang ahas at pagong na naglalaban. Pagong to, di ba? Ito bang Xuanwu Snake Turtle? Pinata, ibinebenta mo ba ito? Bibigyan kita ng 30 milyon. Oy, Ginoong Liu, huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Anong pagong ang nagkakahalaga ng 30 milyon? Ano ang alam mo? Ito ang Xuanwu Snake Turtle mula sa Classic of Mountains and Seas. Sa hilaga ay may malawak na dagat, at mula sa dagat na iyon nagmumula ang Xuan Turtle. Ang buong katawan nito ay purong ginto. Ang tunay na enerhiya nito ay nagiging banal na tubig. Ito ay isang tunay na sinaunang mapalad na nilalang. Ito ay isang bihirang kayamanan na 30 milyon ay hindi mataas na presyo. Ginoong Liu, maganda ang inyong mata. Anong Xuanwu Snake Turtle? Sa totoo lang, pagong lang iyan. Paano ito magkakahalaga ng ganyang kalaking pera? Ginoong Liu, siguradong na-scam kayo. Bid ko ay 50 milyon. Si Binibining Liu Yuyan mula sa pamilyang Liu. Ang Xuanwu Snake Turtle na ito ay may dalang Heitu at Luoshu, naghahayag ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Bawat bagay ay naglalaman ng Tai Chi. Nauunawaan nito ang astronomiya sa itaas at heograpiya sa ibaba. Maaari itong magharmonya sa daigdig ng tao. Ako, Liu Yuyan, ay tatanggapin ang panganib na ito. Bid ko ay 50 milyon. Oy, bid ko ay 60 milyon. Binibining Liu, paano kayo naging interesado sa antiques? Nakikipagkumpetensya sa isang matanda para sa Xuanwu Snake Turtle na ito. Pumunta ako upang pumili ng regalo para sa isang pinagpipitaganang panauhin at nagkataon kong nakita ang bagay na ito. Wala akong choice, kundi kunin ang pinahahalagahan ng iba. Sana ay hindi kayo magalit sa akin, Ginoong Liu. Bid ko ay 80 milyon. Binibining Liu, ang aking Guzen Pavilion ay kulang na lang ng isang piraso upang maging sentro ng aming koleksyon. Ang bagay na ito, hindi ko basta-basta ibibigay sa inyo. Bid ko ay 100 milyon. 100 milyon? Pagbati, Ginoong Liu, sa pagkapanalo ng bagay na ito. Kailangan kong pasalamatan ang batang si Lin dito para sa kanyang matalas na mata. Sa pagkilala nito, bihirang kayamanan, ang Xuanwu Snake Turtle. Ginoong Liu, puro swerte lang ako. Sa kaharian ng yan, kakaunti, ang pinupuri ni Ginoong Liu para sa kanilang magandang mata. Ginoong Lin, ang aking lolo ay kritikal ang karamdaman. Bukas sa Fengming Pavilion, mayroong pribadong subasta. Gusto ko kayong anyayahang sumama sa akin upang tulungan akong pumili ng magandang antike bilang regalo para sa banal na doktor. Pagkatapos nito, gagantimpalaan kayo ng aking pamilya ng 1 milyon. Siyempre, gusto ko ring palawakin ang aking pananaw kasama si Binibining Liu. Sige, magkita tayo sa auction. Si, Lin, kapatid, kung may makita ka pang ganyang kayamanan, sabihin mo agad sa akin. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo sa buong lungsod. salamat Elder Liu. 100 milyon. Master Xiao, talo ba tayo? Kailangan ba nating lumuhod para sa kanya? Tumahimik ka. Lumayas ka na rito ngayon din. Uy Master Kiao, hindi ba napagkasunduan? Talo ka, kaya kailangan mong lumuhod at tawagin akong lolo. Naatrasan ka ba? Gusto mong tumakas? Sino ang naatrasan? Eh di lumuhod ka.
Nagmamadali ako. Ako. Lolo. Hintay ka lang. Uy, Master Kiao, huwag mong kalimutang ilipat ang 1,000,000 sa account ko. Lin Fan, papayagan kitang bumalik sa akin. Ano sa tingin mo? Papayagan mo akong bumalik sa'yo. Tama. Ano bang problema mo? Oh, Lin Fan, tingnan mo. Itong suso, itong mukha, itong katawan, at kung gaano ako kagaling na babae. Konting princess syndrome, masama ba iyon? Ang totoong prinsesa lang ang may princess syndrome. Ang nasayo ay bratty disorder lang. Ako, Gusto mo akong bumalik sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Sasabihin ko sa'yo, kalimutan mo na ang pagbalik sa'yo. Ang paglapit ko lang sa'yo ngayon. Nasusuka ako. Lin Fan, magsisisi ka. Hintay ka lang. Kaya ito ang kung saan nagkikita-kita ang mayayaman. Hindi ko akalain na isang araw isang delivery boy tulad ko makakapasok sa lugar na ganito. Oy. Hindi ba ito si Lin Fan? Ang lakas ng loob mo. Pumasok ka rito. Hindi ka ba nahihiya? Hahaha, bakit hindi ako pwede pumunta? Tisk may auction dito ngayon. Lahat ng bisita ay mga tao tulad ni Young Master Kiao at Master Ma, mga kilalang tao. Basura tulad mo, karapat dapat ba pumunta rito? Ibig mong sabihin sa auction ng Fengming Pavilion, basta may pera, kahit aso ay makakapasok. Hoy, tama. Kung may pera ka, kahit aso ay makakapasok. Pero ikaw, hindi. Kaya pala kakita ko lang ng isang lalaki at babaeng aso kanina. Tinawag niya tayong aso. Ikaw, batang hamak, nang-aalipusta ka. Bata, kung hindi ka makapasok sa Fengming Pavilion, naisip mo na ba kung bakit? Sa lahat ng taon, nagsikap ka ba ng husto? Oy, so ikaw si Master Ma, ikinagagalak kitang makilala. Ang advanced na Bajikan ba ay kopya? Ang literatura ay may Tai Chi para patahimikin ang mundo, ang martial arts ay may Bajikwan para patatagin ang sansinukob. Itong matandang ito may kakayahan talaga. Kopya. Naghahangad ng hindi dapat. Pumunta sa lugar na ganito para lang sumipsip sa mayayaman at makapangyarihan, sana yumaman agad. Itong matanda ay magtuturo sa iyo ng leksyon ngayon. Ipapadama ko sa iyo para maalala mo. Kunin mo ako ng isang ladrilyo. Oh. Master, ang galing! Bata, iminumungkahi ko na umalis ka na ngayon. Kung hindi, How? 20 taon ang aking kung fu, hindi mo kayang panindigan. Bakit ang dami mong sinasabi? Hinahanap mo to. Totoo, ang kabataan ang nangingibabaw. Kahit perpektong kopya, talo pa rin siya. Paano naman ang Bajikwan? Itong Bajikwan, itinuro sa akin ng lolo ko. Paano mo yun alam? Itong Bajikwan ay isang bagay lang. Na iniwan ko, si Lin Fan. Dahil sa antas, dapat mong tawagin akong Grandmaster. Ikaw? Bata, gusto mong mamatay? Master Ma ang pinuno ng sekta ng Bajikwan. Ang mang-insulto sa kanya parusang kamatayan. Ngayon, kahit sino pwedeng magtawag na leader ng sekta. Nag-practice lang ako ng basta-basta. At natalo ko siya. Bata, nilalait mo ako? Dahil sinabi mong sa iyo ang sekta ng Bajikwan, maglaban tayo. Kung matalo ako, luluhod ako at tatawagin kitang Grandmaster. Kung ikaw ang matalo, papatayin kita. Sige, ano ang gusto mong paglabanan? Nag-practice ako ng 13 Guardians, kaya makikipag-compete ako sa iyo sa pagpugot. May tao ba? Dalhin ang isang talim. Ay naku, Lin Fan, iminumungkahi kong mabilis kang yumuko at humingi ng tawad kay Master Ma. Kung hindi, gugulong ang ulo mo, dudugo dito. Huwag kang mag-alala diyan. Bata, ang tapang mo. Sige, ako na mauuna. Putol. Ang galing nung technique, Master Ma. Wow. Talagang hindi nagkukulang si Master Ma. Itong matigas na kung fu.
Talagang hindi tinatablan ng patalim at sibat. Itong 13 Guardian Hardening Technique. Ang espada ay nag-iiwan ng puting marka. Ang sibat ay nag-iiwan ng puting tuldok. Parang hindi masisira ang katawan. Wala yan. Simula bata pa ako. 7 taon. Nagte-training na ako. Hindi ako apektado ng patpat at pamalo. Ngayon, ang pagbasag ng ladrilyo at pagdurog ng bato. Para lang yang isang piraso ng ki. Lin Fan, hindi mo pa to nakikitang klaseng kung fu, di ba? Talagang kahanga-hanga. Hindi ko pa. Wala pa akong nakitang katulad nito. Itong talento mo sa pagpapala, talagang pambihira. Ikaw, Ikaw, ngayon, puro ka na lang salita. Pagdating ng turn mo, baka manghina ang tuhod mo at magmakaawa ka sa iyong mga tuhod. Bata. Kung luluhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, baka patawarin kita. Sa 2 o 3 taon mong walang kwentang kung fu. Naglakas loob ka pang magpakita sa harap ng Grandmaster mo. Tinuturuan mo pa ang master mo. Hindi sapat ang bilis ng mga suntok mo, at hindi rin sapat ang bagsak. Ang 13 Guardian Hardening mo, hindi mo rin na master. Ngayon, alang-alang sa lolo mo. Tuturuan kita ng leksyon. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mo akong sisihin. Halika. Fire Cloud Spear. Paano nangyari yan? Ang 13 dakilang tagapagtanggol na matigas na kigong. Alam mo rin ba? Naku. Delivery boy lang siya, walang kwenta. Paano siya natuto ng iyong pinakamalakas na martial art? Sabihin mo, anong daya ang ginamit mo? seryoso, matagal na akong kasama niya. Bakit hindi ko alam na marunong pala itong talunan ng martial arts? Image siya. Yung hindi masirang katawan malamang peke lang. Malinaw. Ang sikretong martial art ng pamilya. Mapaano may isang tambay na kawin ito? Magsalita ka. Kailan mo pinalitan ang mga armas? Kung totoo man o peke ang armas, malalaman natin sa pagsubok. Bata, hindi pa tayo tapos. Inapi mo ang isang panauhin at ninakaw ang sikretong teknik ng pamilya Ma. Ngayon, duduguin kita dito. Tigil. Si Jilin ay isang master na inimbita ko. Ang pang-aapi sa kanya ay parang pang-aapi sa pamilya Liu. Lahat, may problema ba kayo sa aking pamilya Liu? Miss Liu, gagastos ka ba talaga ng 1 milyon para kunin itong talunan? Wala siyang tagahatid na walang kwenta. Ano ang alam niya sa mga antigo? Tiyak ako magsisisi ka mamaya. Ang negosyo ng pamilya Liu ko ay hindi pakialam ng isang tagalabas na makialam. Lin Fan, pumasok na tayo. Si, Bata, hindi pa tayo tapos. Ang aking lolo ay malubhang may sakit. Kailangan namin ang 2 himalang doktor, Yin at Yang, upang magsagawa ng acupuncture. Nais kong makahanap ng isang di matatawarang antigo upang ipakita ang pasasalamat ng pamilya Liu. huwag mag-alala, makakahanap ako ng magandang piraso para sa iyo. Mga kilalang panauhin mula sa iba't ibang sektor. Ang auction na ito ay nilalayong magbigay ng plataporma para sa pagpapalitan ng mga antigo. Maliban sa mga bagay mula sa Fengming Pavilion, kung mayroon kayong mga bagay na nais ibenta, pagkatapos ng appraisal, maaari itong i-auction on the spot. Ang unang item ngayon ay isang Tang Dynasty Sankei Imperial Tripod Pot. Ang palayok na ito ay napakaganda, may antigo at marangal na hugis. Ang anyo ay regular, ang kapal ng pader ay pantay. Kapag inalog, may likido sa loob. Ito ay napatunayang ginawa sa Imperial Kiln noong panahon ni Emperor Taizong ng Tang. Simulang bid, 10 milyon. Isang Song Dynasty Chamber Pot. Ito ba ay isang replika? Kaya ito ay isang urinal. Naaamoy ko sa hangin ang isang mahina, mailap na pabango, isang matagal na aftertaste. Ito ay dapat na isang palayok ng mainam na alak. Bid ako ng 12 milyon. Mainam na alak, gusto ko ito. 3 milyon. 4 na milyon. 15 milyon. Isang arinola, at sinabi ninyo na ito ay magandang alak, at naibenta ito ng 15 milyon. Maaaring ito ay Mr. Liu, alam mo rin ba ang pinagmulan ng bagay na ito? nagkakaisa ang mga magagaling na isip. Alam kong hindi ako nagkamali sa iyo.
Binata, magaling ang iyong paningin. Nagkakaisa ang isip. Hindi. Ang aking karanasan at kasanayan sa pagtatasa ng mga antigo, kinopya ko lahat mula sa iyo. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Hindi ko talaga maintindihan. Pero si Dr. Shue ay mahilig sa alak. Ang bagay na ito, maaaring isubasta para kay Dr. Shue. Magbibid ako ng 18 milyon. Hoy, hindi mo maaaring i-option ang bagay na ito. Bakit hindi? Kung mapunta ito sa kamay ng mahilig sa alak, ang halaga ng bagay na ito ay lalampas sa 20 milyon. Bid ko ay 20 milyon. Lin Fan, malamang hindi mo alam kung gaano kagamit ang alak na ito na 1,000 taon. Sa panahon ngayon, isang muotay na 50 taon ay nagkakahalaga na ng 1 milyon. Ang alak na ito na 1,000 taon ay higit na walang katumbas. Hoy. Ang bagay na ito ay hindi alak. Ito ay isang arinola mula sa sinaunang panahon. Ano? Ang sama ninyo? Dahil wala kayong mata para sa kalidad, ang pitsel na ito ng masarap na alak, ibibida ko na lang ito. Narito na ang lahat, kaya't buksan natin dito at ngayon, ang pitsel na ito ng masarap na alak at ibahagi sa inyong lahat. Ano sa tingin ninyo? Maganda. 20 milyon, isang beses. 20 milyon, 2 beses. 20 milyon, 3 beses. Binabati kita, Ginoong Kiyaw, sa pagkapanalo ng alak. Pakiusap, Ginoong Kiyaw, buksan ito mismo, at tikman ang alak. Ang alak na ito, medyo kakaiba ang lasa. May kakaiba. Hindi ito amoy alak talaga. Eksakto, kakaiba ang amoy. Ano ang alam mo? Marahil dahil matagal na itong natatakpan. At saka, ang alak na ito ay ginawa noong 1,000 taon na ang nakakaraan. Tiyak na mayroon itong natatanging katangian. Ngayong sinabi ni Ginoong Kiao, sa tingin ko sa gitna ng kakaibang amoy, may mahinang halimuyak. Bilisan, tikman ko. Ihain ang alak. Halika, lahat. Pakiusap. Halika, halika, halika. Hoy, ininumungkahi ko sa lahat, mas mabuting huwag itong inumin. Ito ay hindi maganda. Hemp, sa tingin ko ikaw lang ay nagseselos dahil wala kang makukuha. Tama iyan. Ang alak na ito, tiyak na may pakinabang sa kagandahan at kalusugan at magpapahaba ng buhay. Binibining Liu, gusto mo ba ng isang baso? Maaari kitang alukin. Napakabuti nito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit nararamdaman ko ang alak na ito? Ang alak na ito, inumin mo na. Tara inom lahat. Uminom na. Oh, hindi mo yan pwedeng inumin. Ang alak na ito. Ito, ang alak na ito, ang kakaiba ng lasa. Siguro iba ang panlasa ng mga tao noong unang panahon. Pwede bang, pagkalipas ng 1,000 taon, hindi na pareho ang lasa? Hoy, tama. Ang bagay na ito ay hindi isang bote ng alak. Ito ay isang sinaunang palasyo ng imperyo. Ang nasa loob natural ay hindi rin pino na alak pero Bata, ano bang kalokohan yang sinasabi mo? kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Mr. Liu. Si Mr. Liu ay eksperto sa pagtatasa ng mga antigo. Tama, talaga nga. Ano? Paano nangyari to? Hindi maaari. Oy, binalaan na kita kanina na huwag inumin iyon. Pero uminom ka pa rin. Kiyaw, tingnan mo ang magandang bahagi. Ang bagay na ito ay ginamit ng palasyo ng imperyo. Sino ang nakakaalam, bakit ito ay sa reyna o sa ilang babae at ininom mo ito? Malaking panalo yan para sa iyo. Ikaw. 20 milyon para sa isa. Master Kiao, sobrang mura mo nakuha. Ikaw. Alam mo na pala simula pa. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sa tingin ko may masama kang intensyon. Hindi, bakit mo ako masisisi? Binigyan lang kita ng pagkakataon. Hindi mo lang nasamantala. Magpapatuloy ang subasta. Sige, maganda. Mangyaring tanggapin ang pangalawang item ngayon. Ano ito? Mukhang
Ito ay isang batong panara ng libingan. Nahukay mula sa mga bundok ng mga manghuhukay ng libingan 10 taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng mga digmaan at kaguluhan. Ang kulay nito ay hindi kumupas. Ang hugis nito ay hindi nagbago. Ang batong ito ay kasing lamig ng yelo. Lumalayo ang mga insekto. Natatakot dito ang mga mababangis na hayop. Panimulang tawad. 8 milyon. Ang sino mang interesado ay maaaring lumapit upang suriin. 8 milyon para sa isang piraso ng lumang bato? Ang batong ito ay mukhang napakatanda. Pero wala itong gaanong halaga bilang koleksiyon. Wag na lang 1,000 taon ang edad. Kahit 10,000 taon pa. Ano naman? Ito ay isang piraso lamang ng bato. Anong halaga ang mayroon ito? Ito ay isang magandang piraso. 8 milyon. Kunin ko na. Lin Fan, nagdesisyon ka na ba? 8 milyong dolyar para sa basurang batong ito. Kahit na ito ay sinauna, wala itong halaga bilang koleksyon. May mga tao na hindi kayang harapin ang katotohanan. Isang tagapaghatid ay palaging isang tagapaghatid. Kahit na mapalad sila at kumita ng pera, tagapaghatid pa rin sila. Hahaha, Linfan. Kung gusto mo ng bato, dapat sinabi mo kanina. Pwede kang pumunta sa kahit anong bundok at humanap ng hindi lang 1,000 taong gulang, kundi 10,000 taong gulang. Tama. Sa aking palikuran, may isa na hindi bababa sa 2,000 taong gulang. Ibibigay ko sa iyo ng 10 milyon sa murang halaga. Ano sa tingin mo? Paano kung ito? Binata? Nagmamadali ka yata. Anong mahalaga kung sinauna ang bato? Wala itong halaga. Ang probinsyano ay probinsyano. Gusto mong maglaro ng antigo. Sa tingin ko, sasayangin mo ang lahat ng perang kinita mo. Iba pang mga bato, kahit gaano katanda, walang halaga. Ngunit ito ay iba sa iba. Linfan. Ano ang problema? Sasabihin mo na naman ba na kami ay bulag? Na ikaw lang ang may mata para dito? Hoy, itong walang kwentang bato na sinabi mong kayamanan? Makikita mo rin sa lalong madaling panahon. Dito? Imposible. Paano nangyari ito? Pumatok siya ng maraming beses. Wala kahit isang piraso na tanggal. Hoy bata, nanood ka ba ng sobrang daming short drama? Akala mo talaga mayroong nakatagong compartment doon? Ha? Hahaha. 8 milyon para sa isang bato, hindi man lang worth 800 piso. At pinangarap mong yumaman agad sa isang iglap? Na naginip ka lang ba? Imposible ang batong ito dahil ito ay maingat na napanatili, tiyak na espesyal ito. May kakaiba talaga dito. Binata, okay lang na magkamali minsan. Walang problema. Ang batong ito ay mukhang walang compartment. Lin Fan, sa tingin ko ang batong ito ay napakanipis, hindi kayang maglaman ng porselana o alahas. Kahit mga scroll ay nabubulok na ngayon, natatakot ako na sobra kang nagbayad. Pero okay lang. Mag-iingat lang tayo sa susunod. Imposible, ang batong ito, may kakaiba talaga ito. Malamig na parang yelo. Yelo. Salita ng yelo at apoy, mabibitak ang bato. Nakuha ko. Aba, talagang todo ka na, ha? Anong nangyayari? Ano ginagawa niya? Bakit siya nagsisindi ng apoy? Naiintindihan ko. Tama at mali, mga merito at pagkakamali, hayaan ang mga susunod na henerasyon ang humusga. Ito ay talagang isang babaeng emperador na lapida. Ang mga tao ay hindi kailanman naunawaan kung bakit iiwan ng emperatris ang kanyang sarili, isang walang salitang bantayog.
Sa loob ng maraming taon, ang akademikong mundo ay nag-aaway tungkol dito. Lumalabas na iniwan ng Emperatrice ang lahat ng kanyang mga salita sa kanyang sariling lapida. Talagang isang dakilang Emperatrice, dakilang kagandahang loob, at dakilang tapang. Ang walang salitang bantayog. Ang batang ito ay napakaswerte na talagang natagpuan ang tunay na walang salitang bantayog. Bumili lang ng random na piraso ng basurang bato at ito pala ay ang walang salitang bantayog. Nalulutas nito ang 1,000 taon na misteryo. Talagang isang napakahalagang kayamanan. Isang napakahalagang kayamanan. Binata, mag-aalok ako ng 100 milyon para dito. Bibayda ako ng 150 milyon. 300 milyon. 350 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 600 milyon. 800 milyon. Hindi pwede. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Bibida ako ng 1 bilyon. 1.2 bilyon. 2 bilyon. 2 bilyon. Isang sirang bato na binili ng 8 milyon at naibenta ng 2 bilyon. Ang pamilya Liu ay may malalim na bulsa. Kahit na gusto naming makipagkompetensya, wala lang talaga kaming paraan. May iba pa bang gustong taasan ng bid? Kung hindi, ang walang sulat na estelang ito ay mapupunta kay Miss Liu. Salamat sa inyong lahat sa pagpapaalam nito. Ang item na ito ay napakahalaga, perpektong ibigay sa 2 banal na doktor. Ipapabalik ko ito sa isang tao. Lin Fan, sa pag-imbita sa iyo sa pagkakataong ito, tama ang ginawa ko. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganito kagandang bagay. Wala ito. Miss Liu, sa tingin ko, nagbid ka ng masyadong maaga. Mayroon pa akong mas magandang kayamanan na ilalabas. Anong kayamanan? Tara na. Ang batong Buddha ng Mingtang. Libo-libong manggagawa ang kailangan para itayo ang Mingtang. Sumiklab ang rebelyong Anshi. Ang Mingtang ay nawasak. Ang dakilang Buddha na ito ay sa huli ay naibenta sa kabutihang palad, ang tatay ko at si Mr. Yamaguchi ay malapit na magkaibigan. Ang aming pamilyang Kiao ay gumastos ng $100 milyong para bilhin ang pambansang kayamanan na ito. Kaya ano sa palagay mo, hindi ba ito mas maganda kaysa sa pangit na lapida na iyon? Master Kiao, pwede mo ba akong hayaan na tingnan ng mas malapit? Sige. Lahat, halika at pahalagahan ito. Hahaha. Ito ay Ito, ang pagkakagawa at material ng batong Buddha na ito ay tiyak na nasa estilo ng napakagandang pagkakagawa, makinis na mga linya, bilog at makintab. Tiyak na gawa ito ng isang master. Hindi masama. Talagang isang malaking kayamanan ito. Talagang magandang piraso. Ang katawan ng Buddha ay makinis at maselan. Ito ay talagang isang pinong piraso mula sa ulo ng gintong Buddha. Ito ay malinaw na isang batong Buddha. Paano ito magiging ulo ng gintong Buddha? Maaaring ito ay, ang panlabas na layer nito ay peke. Ang tunay na kayamanan ay nasa loob ng batong Buddha. Oy! Bata. Hinahawakan mo ito ng matagal, di ba? Ito ay isang Mingtang na batong Buddha. Mas mahalaga ito kaysa sa buong halaga ng ari-arian mo. Hindi ka karapat-dapat na hawakan ito. Tama. Paano kung makalmot o masira mo ito? Kaya mo bang bayaran ito? Itong basurang ito, kahit ibigay mo sa akin, hindi ko ito tatanggapin. Ang mga kabataan ay marunong lang abutin ang mga bituin. Pag-iimbot sa hindi mo pag-aari. Bibida ako para sa batong Buddha na ito. 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 600? Hoy, huwag kang magbid para sa batong Buddha na ito. Bakit? Maganda naman ang batong Buddha. Ito ay isang top grade na item. Totoo, ang batong Buddha ay may magandang kalidad. Makinis at pino. Ito ay isang pambihirang piraso. Pero, ito ay ganap na peke. Peke. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pamilya Kiao ko ay nagbayad ng 100 milyon para dito. Binili kay Colonel Yamaguchi. Dahil lang sinabi mong peke. Bata, sa tingin ko, naiinggit ka lang at sinisiraan si Young Master Kiao. Anong ebidensya ang mayroon ka? Ha? Mga walang laman na salita. At pinapahiya mo ang batong Buddha ko bilang peke? Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya ngayon, patay ka. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Lahat, pakitingnan ang tuktok ng batong Buddha. Ang gilid ng ulo ng Buddha, dapat ay pinakintab gamit ang mas malambot na buhangin ng jade. Pero ang peke ay gumamit ng mas matigas at mas murang buhangin ng quartz at buhangin ng ilog. Kaya ang gilid ay magaspang. Ang kintab nito ay mapurol. Ang gilid ay magaspang. Hindi ba ito nagpapatunay na peke ito? Hindi masama. Talaga, magaspang ang pakiramdam. Ito ay inihandog bilang tributo. Ang mga manggagawa ay hindi kailanman gagawa ng ganoong pagkakamali. Talaga,
Ang mga sumunod na manggagaya ay hindi bihasa. Lin Fan, salamat at napansin mo sa tamang oras. Kung hindi, ang pamilya Liu ay dumanas ng hindi malamang na pagkalugi. Kung peke ito, kahit gaano kagaling ang imitasyon, malamang na walang halaga. Master Kiao, dahil gusto mong ibenta sa amin ang pekeng ito. Ako, hindi ko rin alam. Hindi mo alam, dahil hindi mo alam. Walang bisa ang subasta kanina. Hindi na namin gusto ang estatwa ni Buddha na ito. Tama, hindi namin gusto. 100 milyon, bumili ng peke. Master Kiao, sa palagay ko mula ngayon, hindi ka na dapat maglaro ng mga antigo. O mawawala ang buong yaman mo. Paano ito? 10 milyon, kukunin ko itong batong Buddha. Isipin mo na tulong ito para mabawi mo ang ilang pagkalugi, Master Kiao. 10 milyon? Lin Fan, anong daya ang ginagawa mo ngayon? Ang pera mo ay hindi tumutubo sa puno. Sabi mo 10 milyon. Bakit bibili ng peke gamit iyon? Kung ayaw ibenta ni Master Kiao, kalimutan na. Itong batong Buddha na inilagay sa iyong bahay ay maaaring magsilbing paalala sa iyo. Mag-isip ng 2 beses bago gumastos, para hindi ka mauwi sa pagkawala ng lahat. Ikaw, ibebenta ko. Lahat makinig kayo, lahat kayo. Itong si Lin Fan parang nagmamakaawa na maging tanga. Hindi ako masisisi doon. Natapos ang deal sa 10 milyon. Lin Fan, alam ko na mula pa noon na peke ang batong Buddha na ito. Ito, hindi nandaya kay Liu Yu yan, pero panalo pa rin ang lokohin ka. Hehehe. Lin Fan, anong ginagawa mo? Binata, kahit may pera, hindi mo dapat basta-basta ibubuhos. 10 milyon para sa peking Buddha, ilalagay sa bahay ang kawalan ay isang bagay. Pero kung makita ng mga tao, iisipin nila wala kang mata sa kalidad. Masisira ang reputasyon mo. Wait. Ang salitang binigkas ay hindi na maaaring bawiin. Lahat ng tao rito narinig ito. Hindi ka naman aatras ngayon, di ba? Hindi man lang makaabot ng 10 milyon at nagmamaganda pa para magpanggap. Sinong nagsabing aatras ako? 10 milyon, kukunin ko. Mabuti. Perahan ka agad. Ibibigay ang produkto. Itong batong Buddha, sa iyo na. Walang problema. Eto. Kaya itong batong Buddha sa akin na ngayon. Uy, iyon na lahat. Hehe, bayad na ang pera. Wala nang atrasan ngayon. Ikaw ang magsisisi. Bakit ako magsisisi? Magsisising wala ng ibang tanga na magbabayad ng malaki para sa peke? Pinagsisisihan ko na napagkamalan kong itong Mingtang Stone Buddha ay peke. Ibinenta ko ito ng 10 milyong dolyar. Ano ba yung kalokohan na sinasabi mo? Itong Mingtang Stone Buddha ay malinaw na peke. Tama. Kanina lang, ikaw ang nakapansin na peke ito. Paano naging totoo? Sabi ko peke ang Stone Buddha na ito. Pero hindi ko sinabing peke ang ulo ng Buddha. Nagbibiro ka ba? Ang bagay na ito ay orihinal na peke. Si Colonel Yamaguchi ang nagbigay nito sa tatay ko ng libre. Sinasabi mo bang kami at si Yamaguchi ay bulag lahat? Peke. Kiao-kun, hindi ba sinabi mo lang na wala kang alam? Ako. Kiao-kun, ang kapal ng mukha mo. Tama. Akala mo ba walang tao ang pamilya Chen at madaling apihin? Kunin mo itong walang kwentang peke at ibenta ito ng daan-daang milyon? Puff, ang negosyong antik ay nasa mata lang. Kung naloko ka, hindi mo masisisi ang iba. Sarili mo lang ang masisi mo sa kakulangan ng kakayahan. Mas mabuting tandaan mo ang sinabi mo. Kapag napatunayan ko na totoo ang ulo ng Buddha, magsisisi ka. Kanina lang, sinabi ni Master Kiao na ang bagay na ito ay walang kwentang peke. Hindi ka naman naloko ng 10 milyong dolyar at nabaliw. Nangangarap na ang peking ito ay maaaring ibenta sa napakataas na presyo. Totoo man o peke, isang martilyo lang ang makapagsasabi, dalhin ang martilyo. Ang anyo ay nasa loob ng hitsura, ang tunay na katawan ay nasa loob ng pekeng katawan. Ito ang tunay na Wuzetian. Ang gintong ulo ni Buddha mula sa Bright Hall. Ito ay ginto. Purong ginto ito. Sa loob ng batong Buddha na ito, mayroon palang gintong ulo ni Buddha.
Napalampas namin talaga. Ang anyo ay nasa loob ng hitsura. Ang tunay na katawan ay nasa loob ng peking katawan. Napakatalino. Talagang napakatalino. Imposible. Talagang imposible. Ang batong Buddha kanina ay peke. Paano mo masisiguro na ang gintong Buddha na ito ay totoo? Tama. Ito ay talagang isang komplikadong setup. Peke sa loob ng peke. Peke lahat. Wala kang mata sa kalidad. Ang gintong ulo ng Buddha na ito ay may makinis na linya, makinis at makintab, napakabilog at pino, sa usapin ng pagkakagawa at material. Mas maganda ito kaysa sa peking iyon ng maraming beses. Ito ay isang tanyag na master craftsman gumawa ng kayamanang ito. At ang ulo ng Buddha na ito, ang pagkabasag ay luma, malinaw, na mula sa panahon ng digmaan noong ito ay mabilis na pinutol, na nag-iiwan ng markang iyon. Ang mingtang na gintong ulo ng Buddha na ito ay tiyak na isang tunay na kayamanan. Ako, itong matanda, ay hindi napansin anumang kakaiba tungkol dito. Binata, ang iyong mata ay talagang matalas. Ito, paano nangyari iyon? Kung ito ay talagang gintong Buddha, bakit ang labas ay pinahiran ng peking material? Ito ay ginawa ng mga eksperto sa antik ng nakaraang henerasyon. Noong magulong taon ng digmaan, ang mga makabayang kolektor, natatakot na mawala ang mga pambansang kayamanan, sadyang ginawang peke ang labas. Para lokohin ang mga ang kanilang pagkakagawa ay sapat na upang maituring na totoo. Ipamana lang nila ang kasanayan sa pagkilala ng totoo sa peke sa mga susunod na henerasyon upang mabili nila ang mga pambansang kayamanan sa murang halaga. Ang ulo ng Buddha na ito ay nasa ibang bansa ng mga dekada. Sa wakas ay uuwi na. Handa akong magbayad upang makatulong na maibalik ang mga pambansang kayamanan sa Yan Country. Ang bagay na ito na binili ng 10 milyon ay nabenta talaga ng... Sige, binabati kita, Ji Liu. Ang gintong ulo ng Buddha na ito ay sa iyo. Mabuti. Ang pambansang kayamanan na ito ay napakahalaga sa Yan Country. Nagpasya akong ibigay ito sa Yan Country Museum. At upang makuha ang titulo ng isang makabayang negosyante. Talagang mapagbigay si Gilio. Nagbibigay siya ng 500 milyon ng ganoon lang. Tama yan. Hindi tulad ng iba na dinadaya ang sarili nilang mga kababayan. Ang aming Chen Group, mula ngayon sa negosyo ng Antigo, mas gugustuhin naming makipagtulungan kay Ji Liu. Mas ligtas, ha ha ha. Gaya ng inaasahan kay Ji Liu, ang pamilya Liu ay magbibigay ng 100 milyon para sa pagpapanumbalik ng mga Antigo. 100 milyon. Kung ganoon, mayroon pa akong isang 8 Treasures Glazed Cup. Bawat sentimong mapapala mula sa tasang ito ay idodonate sa Yan National Treasures Hall upang mahanap ang mga nawawalang Antigo. Kaya hindi ako nauuwi tulad ng ilang tao. Nakikipagsabwatan at nagpapakontrabando ng mga pambansang kayamanan. Sandali. 8 Treasures Glazed Cup? Anong 8 Treasures Glazed Cup? Ano ba yan? Hindi ba ito ang 8 kayamanang basong glased? Hoy, Kiao, hindi mo masasabi iyon. Itong 8 kayamanang basong glased ay pamana ng aking pamilya. Paano mo masasabi na sa iyo ito? Kiao, may ebidensya ka ba? Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Noong nasa Antique Street, nung naglaban tayo, hawak ko mismo ang basong ito. Tama. Inyong pinagtangkaan kami noon. Chow, binasag mo ang basong ito. At ngayon ay naglabas ka ng isang eksaktong kopya. Sinasabi mo pa na hindi mo ito ninakaw kay Chow. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang 8 kayamanang basong glased na iyon ay binasag niya. Kaya ito ay dapat akin. Eksakto. Nandoon din ako. Mapapatunayan ko na ang basong ito ay natatangi. Gusto mo bang gumamit ng peke para palitan ng tunay? Hoy! Ikaw matandang tuso! Itong 8 kayamanang basong glased ay talagang akin. Eksaktong gaya ng akin. Lin Fan, alam kong ikaw iyon. Ninakaw mo ang antigong bagay ni Ginoong Kiao. Hindi ba kita kilala? Isang walang kwentang delivery boy. Karaniwan, ang ginagawa mo lang ay mga palihim at kaduda-dudang bagay. Ang paghihiwalay ko sa iyo noon ay tamang desisyon. Oo. Ang 8 Treasure Glazed Cup na ito ay talagang magkapareho. Pero ang pinagkaiba, ang akin ay ang tunay. Ang sa iyo ay isang murang peke mula sa kalye ng mga antik. Ikaw, Sa tingin ko, mula ngayon, Ginoong Kiao, ay dapat lumayo sa mga antik. Ang iyong panlasa sa mga antik ay katulad ng iyong panlasa sa mga babae, gusto mo lang ang mumurahin, ang mga basura. Sino ang tinatawag mong basura? Hoy, kailan ako bumanggit ng mga pangalan? Ikaw ang masigasig na pumunta para kunin ito mismo. Ang 8 Treasure Glazed Cup na ito ay walang alinlangan na tunay.
Batay sa halaga sa merkado, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Ang binatang ito ay paulit-ulit na natuklasan ang mga kayamanan na hindi mahanap ng mga ordinaryong tao. Ngayon, sa garantiya ni Ginoong Leo, naniniwala ako na ang 8 treasure glazed cup na ito ay hindi peke. 10 milyon, kukunin ko ito. 10 milyon. Lin Fan, ninakawan mo ako at ibinenta mo iyan sa halagang 10 milyon. Uy, antik ko ito, Master Kiao, ang iyong antik ay sinira mo mismo. Uy, baka kung umalis ka ngayon, ang basura sa Antique Street ay hindi pa natatanggal. Ikaw. Master Kiao, ikaw. Yuyan, nasubasta na ang item, at ang mga regalo para sa dalawang banal na doktor ay handa na. Sa tingin ko, wala nang kailangan na manatili pa sa subastang ito. Umalis na tayo. Hoy. Lin Fan, hindi kita pakakawalan. Gusto mo pa bang iligtas ng dalawang banal na doktor si Old Liu sa panaginip mo? Lin Fan, salamat sa pagtulong mo sa akin na pumili ng napakahalagang antik. Ngayon, ang kalagayan ng aking lolo ay sa wakas ay may pag-asa na. Paano na ang kalagayan ni Old Liu ngayon? Ang kaso ng aking lolo ay espesyal. Sa mga nakaraang taon, kumonsulta kami sa iba't ibang sikat na doktor sa yan, ngunit walang nakatulong. Sabi ng doktor, baka wala na siyang maraming oras. Kung hindi namin mahikayat ang 2 puno ng yin-yang na lumabas ngayon, Ang 2 puno ng yin-yang, narinig ko na ang kanilang kakayahang medikal ay ang lihim na pamana ni Bian Qi, Hua Tuo, Zhang Zongjing, at Li Shizhen. Kung makopya ko sila, hindi ba iyon pagsasama-samahin ang kaalamang medikal ng 4 na dakilang doktor? kailangan kong dalhin ang tapyas na bato sa bundok Wudu upang anyayahan sila. Yuyan, pwede ba akong sumama sa iyo? Baka makatulong ako. Siyempre, ang may kasama kita ay nagpapakalma sa aking isip. Mabuti. Ang 3 huwag. Iyan ang patakaran ng 2 sira-sirang doktor. Mayroon silang 3 huwag. Huwag iligtas ang mga hindi naman mamamatay. Ang 2 doktor ay sira-sira. Kung hindi sila interesado sa iyong sakit, hindi sila makikialam. Ano ang pangalawa? Walang impluensya. Ang lumalapit sa kanila para magpagamot ay pawing mga kilalang piling tao. Kung hindi nila kilala ang mga ito, tatabuyan nila. At ang pangatlo? Walang pera. Malaking halaga ang kailangan para lumabas sila. Kahit mayroon kang ilang milyon, hindi ka makapapasok sa kanilang pintuan. Talagang malaki ang kanilang kayabangan. Ang isang doktor dapat magpagaling ng may sakit at magligtas ng buhay, tumulong sa mundo at tulungan ang mahihirap. Mayroon silang kaalaman sa medisina, ngunit walang pagkamahabagin. Gusto kong makita kung ano talaga ang mga taong ito. Hoy, babaan mo ang boses mo. Huwag mo silang hayaang marinig ka. Sila ay pabago-bago ng mood. Kung mag-ingasan natin sila, walang pag-asa ang lolo ko. Huwag mag-alala. Alam ko kung paano ito haharapin. Si Liu Yuyan ng Liu Group ay bumabati sa 2 nakatatandang doktor. Si Liu Yuyan ng Liu Group ay bumabati sa 2 nakatatandang doktor. Liu Group, Liu Yuyan Lin Fan dala ang pambansang kayamanan, ang walang sulat na bato ng Emperador Wu, upang magbigay galang sa 2 nakatatanda. Mabuti naman at may alam ka sa asa. Pumasok ka. Itong himalang doktor talaga namang may kakayahan. Uy, ang galing ng pagkakataon. Kiao-kun, Linying, anong ginagawa mo rito? Ano? Itong Wudu Villa ay pinapayagan ka lamang pumunta, at hindi kami? Inimbitahan din namin ang 2 himalang doktor, sina Yin at Yang, na lumabas at gamutin ang mga pasyente. Isang regalo. Nasaan ito? Ang tama at mali, ang merito at pagkakamali, hayaan ang susunod na henerasyon ang humusga. Hindi masama, talaga, ang bato na walang salita. Ang batong ito ay gawa sa purong ginto. Ito ay nagpapalakas ng espiritu, nagpapalakas ng buto at nag-aalis ng masamang chi mula sa 5 organo. Itatago ko na lang ito para gamitin bilang gamot. Natutuwa ako na nagustuhan ninyo ito. Kahit papaano, may pagkaunawa ka, magsalita ka. Ano ang gusto mong gawin namin? Mga dakilang doktor, ang aking lolo ay may malubhang sakit. Sabi ng mga doktor,
walang lunas. Pakiusap, nakikiusap ako na lumabas kayo sa pagreretiro at iligtas ang aking lolo. Ang iyong lolo, iyon ay ang chairman ng Liu Group. Oh, Hindi ka namin gagamitin. mga doktor, ang aming pamilya Liu, may nagawa ba kaming kasalanan sa inyo noon? Kung hindi, bakit? 20 lang? At inaasahan yung lalabas kaming dalawa? Panaginip mo yan. Itong yin-yang duo ay mula sa kaharian ng apoy, mga sikat na doktor. Nagdala ka ng sirang tablet at inaasahan mong imbitahan sila? Ito ba ang katapatan ng pamilya Liu nyo? Tama, mga doktor. Itong dalawa, malinaw na hindi nirerespeto kayong dalawa. Mga doktor, kung tungkol sa pera, ang aming pamilya Liu ay handang magdagdag ng 10 pang cash. May sense naman kayo. Pero, dalawa kami. Kaya dapat 210, di ba? 20? Mga doktor, kahit ang aming pamilya Liu, hindi kayang magtaas ng ganoon kalaki na cash na agad. Pwede niyo kaming bigyan ng mas maraming oras? Well, depende iyan sa kung si Old Master Liu mula sa inyong pamilya makakatagal ba hanggang doon. Ako. Sobra ka na. 2 bilyon? Sino ang makakapaglabas ng ganyang pera? Pinapabayaan mo na lang siyang mamatay. Mga doktor na himala kayo. Bata, matulis ang dila mo. Walang pera, di hindi kami pupunta sa pamilya Liu. Ilabas sila. Hoy, mga doktor, magbabayad ako. Gagawin ko ang lahat. Pakisagipin ang aking lolo. Yuyan, bakit ka lumuluhod sa mga walang pusong tao na ito? Tigil mo yan. Lin Fan, huwag kang magsasalita. Kung wala ang 2 doktor na ito, panonoorin ko lang mamatay ang lolo ko? Oo, sa nakikita kong pagiging mapagmahal mo sa iyong lolo, baka pwede naming mabigyan siya ng acupuncture. Hahaha. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Gagawin ko ang anumang sabihin ninyo. Hey. Hindi ka naman pangit. Basta't papasayahin mo kami na 2 magkapatid sa kama, ililigtas ko ang lolo mo. Ano ang masasabi mo? Ano, ikaw? Miss Liu, nakapaglingkod ka sa 2 himalang doktor. Iyon ang iyong biyaya. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang biyayang ito. Gusto mo ba? Hoy, Miss Liu, kahit maraming tao ang namatay, sa mga kama ng 2 doktor na ito, marami. Ngunit ang pagsasakripisyo sa iyo mag-isa para iligtas si Old Master Liu ay hindi masamang deal. Ang ganyang klaseng deal ang siyang pinakamahusay mong gawin. Master Kiao, bakit hindi mo gawin? Yuyan, hindi natin kailangang magmakaawa sa mga taong ganito. Malaking salita. Sa buong lungsod ng Jiangcheng, sino ba ang hindi nakakaalam na si Old Master Liu may isang paana sa libingan? Ang mga nangungunang doktor sa bansa ay nakonsulta na lahat. Walang nangangahas na gamutin siya. Kung hindi mo madadala ang 2 himalang doktor ngayon, kung gayon si Old Master Liu, tiyak na mamamatay. Hindi mo pwedeng makuha ang 2, Miss Liu. Hindi mo makukuha ang lahat. Ako. Kung naililigtas ko ang aking lolo, Yuyan, hindi natin kailangang magmakaawa sa mga taong ito. Ang bagay tungkol sa iyong lolo, mag-iisip ako ng paraan. pero Lin Fan, matagal na kitang kasama. Akala mo ba hindi pa kita kilala? Puro ka lang malaking salita, yabang. Huwag mong isipin dahil lang naging maswerte ka at pumusta sa ilang antigo, mas mataas ka na sa iba. Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo mapaalis ang 2 doktor na ito ngayon, si Old Master Liu tiyak na mamamatay. Hihihi. Dahil nagustuhan ko siya, wala siyang karapatang tumanggi. Gusto man niya o hindi, mananatili siya. Ang aking siyam na yin banal na kuko kaya pang magbalat ng bakal. Ikaw, bastos, na master mo talaga, ang 13 tagapagtanggol na hard qigong? Ano ang dapat katakutan? Kahit gaano kalakas ang martial arts niya, hindi siya marunong sa medisina. Ang matandang iyon mula sa pamilya Liu ay parang patay na. Yin at Yang, 2 siraulo. 2 banal na manggagamot, iisang isip at katawan. Compendium ng Materia Medica, ang 8 pambihirang meridian. Isinasama ang sining medikal ng Shangan Zabing, Nanjing, at iba pa. Kaya nilang buhayin ang patay at patubuin ang laman sa buto. Kopya. Hoy, Sino nagsabing hindi ako marunong sa medisina? Yuyan, iwan mo sa akin ang sakit ng lolo mo. Talagang kaya ko siyang gamutin. Lin Fan, ano pa ang pinagmamalaki mo? Ang tagal na kitang kasama, bakit hindi ko alam?
Kailan ka natuto ng medisina? Huwag mong isipin na dahil binilhan mo ako ng pads, natuto ka na ng medisina. Lin Fan, kaya mo ba talagang iligtas ang lolo ko? Kung hindi ko siya mailigtas, natatakot ako na hindi rin kaya ng dalawang loko. Ikaw. Bastos, ang laki ng bibig mo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Pagkatapos, malalaman mo kung sino ang amo. Hindi kita tinatarget. Pinag-uusapan ko kayong dalawa. Pareho. Ikaw. Kung may problema ka dyan, pwede tayong magpaligsahan. Kung matalo ako, buhay ko ay nasa kamay mo. Kung manalo ako, dapat kang yumuko at humingi ng tawad kay Yuyan. At magbigay ng libreng medikal na paggamot sa loob ng 3 taon. Nang hindi kumukuha ng kahit isang kusing. Hahaha. Gusto mo bang makipagpaligsahan sa amin sa kasanayang medikal? Malayo ka sa antas namin. Ang kasanayang medikal ay nangangailangan ng panahon para mahasa. Lin Fan, huwag kang padalos-dalos. Ang dalawang ito ay ang sikat sa buong mundo na Yin Yang Freaks. Sinasabi na walang sinuman sa Dragon Kingdom ang makatalo sa kanila. Hoy, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka man lang kasing talino ng isang babae. Lin Fan, humingi ka agad ng tawad sa 2 banal na doktor para sa bagay na tulad nito, hindi sulit na galitin sila. Wala akong balak na pagsisihan ang anuman. Bakit ako matatakot sa 2 tangang ito? Ikaw. Gusto kong makita kung gaano ka katagal magpakatigas. Ngayon, magpapaligsahan tayo sa acupuncture. Ghost Gate, 13 needles. Binatang Kiao, anong problema? Binatang Kiao. Sundot. Ikaw naman. Bakit mo ako sinusundot? Master Kiao. Master Kiao, Hahaha. Ito ang 13 Ghost Gate needles. Kaya nilang pigilan ang lahat ng uri ng pagkabaliw. Baliktad na akupuntura. Maaari itong magdulot ng kumbulsyon at pahintuin ang puso. Hindi sila tatagal ng kalahating araw. Kaya mo bang alisin? Ang taong ito ay paulit-ulit na tinarget si Yuyan. Sa pagkakataong ito, batid na kailangan ni Yuyan ng isang manggagamot. Pinagtatangkaan pa rin niyang hadlangan siya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Ang 13 Ghost Gate needles na ito ay isang nawalang sining. Bata, bibigyan kita ng oras ng isang insenso para ayusin ito. Kung hindi mo kaya, Papuntahin kita sa kanya. sa ilalim ng lupa, Lin Fan, kung hindi ka makakalaban, mas mabuting sumuko ka na ngayon. Master Kiao. Banal na doktor. Si Lin Fan ay umamin na ng pagkatalo. Nakikiusap ako na iligtas mo si Master Kiao. Hindi pa ako sumusuko. Hindi ako makapaniwala na ang sikat na Yin Yang Freaks ay marunong lang ng mga pambatang akupungturang pamamaraan. Hoy, hinahanap mo yan, bata. Hemp. 13 Ghost Gate Needles. Imposible. Imposible. Ikaw, bata, paano mo ring alam ang ganoong kataas na kasanayan? magsalita ka. Aalis na ako. Hoy, kayong dalawa. Nagduduelo kayo sa Mahika. Hindi ako mananatili rito. Oh, Paalam, paalam. Tai Divine Needle. Master Kiao. Master Kiao. Natuto ng kaunti at naglakas loob na magpasikat sa harap ko, sinusubukang turuan ng isang master. Ito ay isang lihim na pamamaraan na ipinasa ng aking mga ninuno. Isara ang kanyang mga meridyano, harangan ang kanyang 7 butas. Kung hindi agad magagamot ng akupungtura, sasabog ang kanyang mga laman loob at madudurog ang kanyang mga litid at ugat. Lin Fan. Kasalanan mo lahat, walang kwenta. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito si Mr. Kiao. Hindi. Ano ang kinalaman ko dyan? Ano ang kinalaman mo? Kung hindi ka nagpumilit na makipagkumpetensya sa 2 banal na doktor, paano ito nangyari? Kung may awa ka man, sinira mo sana ang sarili mong mga binti at humingi ng tawad sa 2 banal na doktor. Paano pa maliligtas si Mr. Kiao? Masyadong pinabigyan. At akala mo ikaw na, Lakas loob mong saktan ako. ikaw mismo ang gusto kong saktan. Kayo dalawa, alam ninyong pupunta ako rito para imbitahan ng mga banal na doktor na gamutin si Lolo, pero nauna pa kayo rito sa akin. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Kami, pumunta rin kami rito para magpatingin sa doktor. Anong sakit? Nababaliw ka ba? Malinaw na sinusubukan mong pigilan ito. Ang banal na doktor ay dumating upang gamutin ang aking lolo. Ngayon ay dinaranas mo ang mga kahihinatnan. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, si Lin Fan ay maaaring mabait, ngunit ang pamilya Liu ay hindi ka palalampasin. Siyam na karayom na nagbabalik ng yang.
Teknikang paghahati ng ginintuang karayom. Ah, Karayom na pilak sa gitna ng krisis. Panloob na karayom ng dilaw na emperador. Deep probe ng ginintuang karayom. Dalawang magagaling na doktor, Mr. Kiao talagang hindi kayang tiisin ang iyong pahirap. Pakisuyo, nakikiusap ako, patayin na lang ako. Bata, sino ka ba talaga? Paano mo alam ang sa ating sekta ng yin-yang lihim na pamamaraan ng mga ninuno? Kahit sino man siya, sino mang maglakas loob na sumalungat sa amin ay mamamatay. Hindi mo ako matatalo, kaya hindi mo kaya, at sinusubukan mo pa ring manloko. Humihiling ka ng kamatayan. 10,000 karayom. Ako ay nagkamali. Kami ay nagkamali. Miss Liu, handa akong lumabas mula sa pagreretiro upang gamutin si Old Master Liu. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Iligtas mo ang buhay ko, pakiusap. Kahit handa kang pumunta, baka hindi kita gusto. Alam mo lang ang maghanap ng kasikatan, pero wala kang tunay na kakayahan. At sinubukan mong dayain ang pamilya Liu ng 2 bilyon. Kami ay nagkamali. Mula ngayon, magbibigay kami ng libreng klinika araw-araw nang walang bayad. Patawarin mo kami, Mr. Lin. Patawarin mo kami, Mr. Lin. Kung may susunod na pagkakataon, at malaman ko na iginagalang lamang ninyo ang kapangyarihan, kukunin ko ang inyong mga buhay. Salamat, Mr. Lin. Yuyan, umalis na tayo. Sino ba naman mag-aakala na ang kasanayang ito sa pagkopya ay magiging sobrang kapaki-pakinabang? Maaari pa nitong pagsamahin ang kanilang kaalaman sa medisina ng walang putol. Dagdag pa, sa aking batang sigla, nailabas ko ang 100% ng potensyal ng kasanayang medikal. Ang pagkatalo sa kanila ay parang kumain ng candy. Lin Fan, hindi ko alam na may alam ka sa Antigo. At marunong ka rin sa medisina. Anong medisina? Wala akong alam. Basic lang ang alam ko. Ang yin-yang freaks ay nangunguna na sa Dragon Kingdom, pero ikaw ay nalampasan mo sila. Huwag kang magpakamahiyain. Kung malaman ni Yuyan na ang aking kasanayan sa medisina ay lahat kinopya mula sa yin-yang freaks, anong kaya ang iisipin niya? Hindi naman kahanga-hanga. Ang pagkatalo sa kanila ay swerte lang. Oh, Lin Fan, pwede mo ba akong samahan sa bahay namin at tingnan ang aking lolo? Huwag kang mag-alala. Ang bayad mula sa pamilya Liu ay hindi bababa sa ibinigay nila. Hindi na kailangan ng pera. Masaya akong tumulong. Hahayaan mo akong maghanda. Pupunta ako sa tirahan ng Liu bukas ng umaga upang bisitahin si Old Master Liu. Sige, usapan na. Ako mismo ang susundo sa iyo bukas. Kiao Sao, Kiao Sao. Kiao Sao. Lin Fan. Itong batang ito naman, pinapahiya niya ako palagi. Hindi ko siya palalampasin. Lolo, ito si Lin Fan. Ikinagagalak kitang makilala, Guro Liu. Ikaw pala si Lin Fan. Well, nitong mga nakaraang araw, naririnig ko si Yuyan na madalas banggitin ang pangalan mo. Lolo, anong sinasabi mo? Hindi naman ako madalas magsalita tungkol sa kanya. Kita mo? Kita mo? Ayaw niyang aminin. Uy, umupo ka. Ngayong mga araw na ito, sa aking isip, ang lagi kong pinapangarap ay Lin Fan. Pero binata, ang iyong husay sa antiques ay talagang mahusay. Bata pa at may pag-asa. Pinapuri mo ako, Guro Liu. Kung kaya ko pa sanang patakbuhin ang kumpanya, papakasalin ko sana si Yuyan sa iyo sa isang tulad ng isang taong walang opisyal o negosyong background. Ngunit sa kasamaang palad, tingnan mo ako ngayon, wala na akong masyadong oras.
Kaya, kailangan kong ipagkatiwala si Yuyan sa isang tao na makatutulong sa kanya sa negosyo. Lolo, Nangungunang teknik sa negosyo, kopya o hindi. Kopya. Guro Liu, hindi mo pa ako tinatanong paano mo nalaman na wala akong alam tungkol sa negosyo. Sige, subukan kita. Yefan, iba ang negosyo sa antiques? Sigurado ka bang makakasagot ka ng tama? Kung hindi, natatakot akong mabigo si Lolo sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ito ay mga panloob na dokumento ng pamilya Liu. Ang aming pamilya Liu ay dating pinakamayamang pamilya sa Jiang City. Pero ngayon, sinasamantala ako ng mga tao dahil sa aking katandaan at sakit. Sinisimulan na nilang salakayin ang aming mga ari-arian ng Liu. Kung ikaw ang pinuno ng pamilya Liu, paano mo ito hahawakan? Lolo, ang pulong ng lupon ay nagtagal na at wala pang nakakaisip ng solusyon. Paano si Lin Fan makakaisip ng plano sa ganoong kaikling panahon? Kita mo? Kita mo? Ang bagay sa pagitan ninyong dalawa ay hindi pa nga nagsisimula at ikaw ay pumapanig sa kanya. Hindi naman. Ginoong Liu, ang pag-atake ng kalaban ay talagang napakalakas at nagdulot ito ng malaking pinsala sa pamilya Liu. Ngunit hindi pa nito tinatamaan ang kaibuturan. Ang mungkahi ko ay putulin ang mga pagkalugi. Oh? Kung mananatili ang Liu Group sa ganito, naghihintay lang ng kamatayan, ay hindi marapat. Maaari mong isuko ang lupaing iyon na inihahanda mo sa Shijing at iredirect ang lahat ng kasalukuyang mapagkukunan sa natigil na proyektong Junhai. Iyon ay dapat malutas ang problema. Ang lupaing iyon sa Shijing na namuhunan tayo ng halos 8 bilyon at sa tingin mo dapat natin itong isuko na lang? Ang lupaing iyon sa Shijing ay isang malaking premyo para sa lahat ng mayayamang pamilya sa Jiangcheng. Tungkol naman sa proyektong Junhai, ito ang nangungunang dayuhang grupo na interesado. Kung sila ay mamuhunan, ang mga problema ng pamilya Liu ay malulutas. Kahit na ang dayuhang grupo ay hindi mamuhunan sa Junhai, ang pamilya Liu ay makakaluwag-luwag. Gusto mong baguhin ang mga bagay, sandali na lang. Magaling. Hindi ko talaga masabi. Magaling ka sa mga antigo at ang iyong mga pananaw sa negosyo. Ay kakaiba rin. O, hindi naman. Medyo lang ang alam ko. Ang naisip ko, tiyak na naisip na iyon ni Old Liu. Dahil sa mga kamakailang galaw ng Liu Group, sigurado ako na may plano na si Old Liu. Hindi naman masama. Oh wow, naisip mo rin iyon. Mabuti. Anak, magaling ka. Kinopya ko lahat ito. Alam ko ang paraan para malutas ang pagkakapatas. Paano niya hindi malalaman? Bata at may pag-asa at napakababa ng loob. Ibinibigay sa iyo si Yuyan. Kahit mamatay ako, makakapagpahinga na ako ng payapa. Lolo, ano ang sinasabi mo? Kailangan mong makita akong mag-asawa at magkaanak. Mabuhay, hanggang 100. Ang sarili kong katawan? Hindi ko ba alam? Lahat ng doktor sa Flame Country ay walang magawa. Ilang araw na lang ang natitira sa akin. Huwag kang mag-alala. Inimbita ko ang isang banal na doktor para gamutin ka. Tiyak, nagagaling ka. Posible bang ang Yin Yang Twin Oddities ay handang lumabas mula sa pagreretiro para gamutin ako? Si Lin Fan, alam din niya ang medisina at magaling siya. Tiyak nagagalingin ka niya. Ang kanyang kadalubhasaan sa medisina ay hindi mas mababa kaysa sa Yin Yang Twin Oddities. Wala siyang alam tungkol sa medisina. G. Liu, huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kiao Kun, kanina sa Wuduvia, pinigilan mo ako sa pag-imbita sa 2 banal na doktor para gamutin si Lolo? Wala akong sinabi noon. At ngayon, nangahas kang pumunta ng hindi inaanyayahan? Sa tingin mo ba ang pamilya Liu ay lugar na basta na lang papasok ang kahit sino? Basta na lang pumasok. Oh, Miss Liu, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Nag-aalala lang ako baka maloko ka ng batang ito. Pumunta ako ng espesyal para balaan ka. Tama iyan, Miss Liu. Kung hahayaan mong ang batang ito gamutin si G. Liu at mamatay siya, magsisisi ka ng huli na. Ito, ano itong lahat? G. Liu, hindi mo alam. Ang batang ito ay espesipikong naghahabol sa ari-arian ng iyong Liu Group. Ginagamit niya ang pangalan ng isang banal na doktor para lang kunin ang iyong buhay. Sa totoo lang, wala siyang alam sa medisina. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Noon, si Lin Fan at ang Yin Yang Freaks nagpaligsahan sa kasanayang medikal doon mismo. At nanalo siya ng malaki. Nandoon ako nanonood. Malinaw. Paano siya hindi marunong sa medisina? Oh, Miss Liu, dito mismo matalino ang batang ito. Kung hindi kanya pinanood ng sarili mong mga mata siya na talunin ang Yin Yang Freaks, paano ka pa maniniwala? Hoy, Liu, isipin mo, kung talagang may ganyan siyang galing, bakit siya nagsimula sa paghahatid ng pagkain? Tiyak na nakipagsabwatan siya sa Yin Yang Freaks bago pa pinagsaluhan nila ang pag-arte na ito. Ay, lahat para makuha ang iyong tiwala. Lakas ng loob mong manloko ng pamilyang Liu? Ang tapang mo.
Lolo, huwag ka munang magalit. Una, pakinggan mo muna ang paliwanag ni Lin Fan. Paano pinalaki ng pamilyang Liu ang isang tulad mong bulag sa pag-ibig? Nalinlang ng isang lalaki na nagde-deliver lang ng pagkain. Isang lalaking puno ng kasinungalingan? Lolo, nagtitiwala ako sa pagkatao ni Lin Fan. Hindi siya magiging taong na, para sa kapangyarihan, ay magsisinungaling para umangat. At ang antigong ibinenta niya sa subasta ay talagang naibenta sa napakataas na presyo. At ang kanyang kakayahang medikal ay nanalo sa 2 banal na doktor. Nakikiusap ako, nabigyan mo siya ng pagkakataon. Si Yuyan at ako ay hindi pa matagal na magkakilala. Mr. Liu, normal lang ang magduda. Gayunpaman, hindi ka dapat maniwala sa isang panig na salaysay ng taong ito. Kung marunong man ako ng medisina o hindi, kayong dalawa ang nakakaalam. O, gusto niyo bang tikman ang pakiramdam ng matusok? Green tea Linying, mag-isa. Kopya ba ito? Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Lakas ng loob mong walang respeto sa akin sa pamilyang Liu. Hindi ka patatawarin ng pamilyang Liu. Mr. Liu, sinadya akong patibagin ni Qiao Kun. Gusto niyang mapalampas mo ang tamang panahon para sa paggamot. Kung hindi ka maniwala sa akin, pipilitin ko siyang sabihin sa iyo mismo. Ginoong Qiao. Paano naging 2 siya? Lin Ying, kailan ka nagkaroon ng kambal na kapatid na babae? Wala akong kambal na kapatid na babae. Nag-iisa akong anak. Sino ka? Bakit mo ako ginagaya? At sino ka? Bakit mo ako ginagaya? Sino sa inyo ang totoo? At sino ang peke? Qiao ako ang totoo. Qiao ako ang totoo. Matagal na kitang kasama. Hindi mo ba masabi na ako ito? Kayong dalawa. Kayong dalawa. Magkamukha kayong dalawa. Paano ko malalaman kung sino ang totoo at sino ang peke? Ako ang totoo. Ako ang totoo. Tigilan nyo na ang paghila. Kayong dalawa. Sino ba talaga ang totoo? Sino ang peke? Paano naging ganito? Malalaman natin agad. Sandali lang ipapasabi ko sa kanila ng hayagan kung paano nila ako ginawa ng mali. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sabihin mo na lang ang totoo. Umalis ka dito. Kung hindi, kapag nahuli ka sa bandang huli, ilalabas ka ng pahiga. Sa tingin ko ikaw ang dapat magmakaawa. Huwag mong isipin na dahil lang nagpa-opera ka, para kamukha ako, mapapalitan mo ako. Si Yang Master Qiao, ang pinakamamahal sa akin. Nakakadiri. Tingnan mo ang mukha mo, lahat ng pagpapaganda. Paano naman iyon kamukha ko? Nagpa-opera ako, ang iyong double eyelids ay halatang pinutol. Tama na. Kung patuloy kayong magtatalo ng ganito, hindi natin malalaman kung sino ang totoo at sino ang peke bago maggabi. Bakit hindi ka magsabi ng isang bagay na ikaw lang ang nakakaalam? Magtatanong ako, at kung sino ang makasagot ng tama siya ang totoo. Madali lang iyan. Tiyak na mananalo ako. Iminumungkahi ko na tigilan mo ang pagyayabang. Mayroon ba kayong anumang birthmark o tanda? Uwa. Sino ang hindi? Uy, napakawalang hiya. Akala ko si Ginoong Qiao, dumating para bigyan ako ng babala tungkol sa isang bitag. Pero sa halip, pumunta siya sa pamilya Liu ko at nagsagawa ng palitang tao. Malamang ikaw ang nalaman ito at lihim mong pinansipika ito. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw ang lihim na nag-ukit niyan. Mayroon ba si Ginoong Qiao anumang marka na kayong dalawa lang ang nakakaalam? Isang natatanging katangian? Alam ko. May ganitong katangian si Ginoong Qiao. Anong katangian? Nag-iimbento ka. Bakit hindi ko alam na si Ginoong Qiao ay may anumang espesyal na katangian? Kung gusto mong malaman ang totoo, madali lang. Sandali lang, ipatanggal kay Ginoong Qiao ang kanyang damit at malalaman mo mula sa ebidensya. Bawat beses kapag nasa mood ako, hindi man lang kasing laki ng isang lipstick. Hindi ko akalain na si Mr. Qiao ay magiging ganyong klaseng tao. Sa palagay ko, malamang na siya si Lin Ying. Tungkol diyan, alam ng lahat iyon. Wala siyang stamina, parang toothpick lang. At lagi siyang humihingi ng papuri. Kalokohan. Puro kalokohan. Paano naman ako magiging ganyan? Ang katawan ko ay nasa magandang forma. Ikaw? Sinuhulan mo ba sila para sadyang siraan ako? Siraan ako? Ha? Anong kinalaman ko doon? Mr. Qiao, ikaw mismo ang nagdala ng mga taong ito. Sige, kayo na ang magpatuloy. Ano pa ba ang makakapagpatunay? Hitunay kayong dalawa. Alam ko. Mr. Qiao, binili ako ng diamond necklace at sing-sing. Pareho silang exclusive na designer pieces, talagang walang kopya. Meron din ako niyan. Hindi tulad sa iyo. Siguradong peke. Imposible, hindi sila pwedeng teki. Madaling malaman ang totoo sa peke. Napakatigas ng mga diamante. Hindi sila nabibitak ng apoy. Hindi sila nadudurog ng martilyo. Totoo o peke, malalaman natin agad. Paano nangyari ito? At sinasabi mo pa ring totoo ang sa iyo? Isang kwintas na diamante ang naglantad ng katotohanan.
Mahal na mahal ako ni Xiao Xiao. Paano siya makakabili sa akin ng peke? Oh, talaga? Ah, Xiao Kun, bakit peke rin ang kwintas kong diamante? Naglakas loob ka na dayain ako. sino ka ba? Ginagawa mo akong tanga, ha? Sinabi mo kapag bumagsak ang pamilya Liu, magiging ginang ako ng pamilya Xiao. Lahat iyon ay kasinungalingan. Bumagsak ang pamilya Liu? Kiao Kun, ano ang ibig niyang sabihin? Peke, lahat ay peke. Itong dalawa, pareho ay peke. Mga guwardiya, kunin ang dalawang makamandag na sinungaling at kaladkarin sila palayo. Bugbugin sila hanggang mamatay. Patayin ako. Xiao Kun, sinusubukan mo lang akong alisin ngayon. Ikaw ang sumubok na isangkot si Lin Fan. At pinlano na patayin si matandang Liu. Ngayong nabigo ang plano mo. Gusto mo akong patayin? Anong pagbintang? Ipaliwanag mo ng malinaw ang sarili mo. Ako, Kinansela ang kopya. Wala ka ng silbi ngayon. Nagsisimula na silang mag-away sa sarili nila. He and H. Ito. wala na. Ilusyon lang ang lahat. Tandang Leo, lahat ay kay Lin Fan, pakana ni Lin Fan. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Master Kiao, mas mabuting ipaliwanag mo ng malinaw kung paano mo balak patayin ang aking lolo. Hoy, Tandang Liu, Miss Liu. Ang dalawang ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa tingin ko, sinasadya nila akong siraan. Hoy, nasaan ang mga tauhan? Wala pang tao dito. Kaladkarin sila palabas dito. Sa pamilya Liu, kailan ka nagkaroon ng karapatang mag-utos? At ikaw, mas mabuting ipaliwanag mo ng malinaw. Kung hindi, Siya ang may gawa ng lahat. Napakatuso at masama niya. Noong isang beses, pinilit niya akong dalhin sa Wudu Manor. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga yinyang na halimaw na huwag gamutin si Tandang Liu. Anong masamang pag-iisip? Tama. Master Xiao Pue. Si Xiao Kun ay napakasama. Noong isang beses sa Wudu Manor, pagkatapos pahirapan ng mga yinyang na halimaw at ng kakayahang medikal ni Lin Fan, nagtanim siya ng sama ng loob. Sinubukan niyang maghiganti, kaya dinala niya ako dito para siraan si Lin Fan. At ano? sinabi rin niya, pagkatapos mamatay ni Tandang Liu, hindi na niya kailangang mag-abala sa pagkuha ng mga negosyo ng pamilya Liu. Xiao Kun, talagang masama ang isip mo. Ngayon, ang pamilya Liu ay pinupuntirya. At lumalabas na ikaw rin ang may gawa niyan. Hindi ko ginawa. Mayroon ka bang patunay? Bago magbigay ng walang basehang akusasyon, Siyempre mayroon ako. Nakikita mo lang si Lin Fan na nakakakuha ng pabor ni Miss Liu at natatakot na siya ang magiging bagong manugang ng pamilya Liu na humaharang sa pag-angkin mo sa pamilya Liu. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang magnasa sa ari-arian ng pamilya Liu? At hindi lang iyon. Palihim kanyang tinatawag. Ano? Sabihin mo sa akin. Matandang walang anak. hoy, Ikaw, hayop ka. Mas masahol ka pa sa hayop. Elder Liu, lahat ng ito ay si Xiao Kun na nagiging masama at walang utang na loob, tumalikod sa mga nakaraang kabutihan, sinisipa ang taong nasa lugmok na, nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Wala akong kinalaman dyan. tumahimik ka. Buwisit ka. Naglakas loob kang ipagkanulo ako? Tigil. Naglakas loob kang magsimula ng away sa bahay ng Liu? Mga guwardiya. Elder Liu, Lolo, ayos ka lang ba? Lin Fan, pakitingnan mo si Lolo. naku, si Elder Liu ay sobrang nagalit kaya umatras ang dugo niya. Kung hindi natin siya magagamot sa oras, natatakot ako. Lin Fan, pakiusap, iligtas mo si Lolo. Lin Fan, anong problema mo? Wala yan, pagod lang ako sa sobrang pagsisikap. Wala na akong lakas. Hindi naman malaking bagay. Yung lolo ko, siya. Wala na sa panganib ang buhay ni Master Liu. Gumamit ako ng gintong karayom para pasiglahin ang lahat ng kanyang pangunahing acupoints. Para alisin ang baradong dugo. Pagkatapos, lingguhang paggamot. At hindi magtatagal, gagaling na siya ng tuluyan. Ang galing. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Natutuwa akong nakatulong ako. Dalhin mo si Master Liu sa isang komportableng lugar at hayaan siyang magpahinga sandali. Oh, tama. Kanina, hindi
hindi ako nakafocus at nakatakas ang tarantadong si Kiao Kun. Maraming kasamaan ang ginawa ng lalaking yon. Paulit-ulit niyang sinubukang saktan ang pamilya Liu. Papatayin ko talaga siya. Pero, Alam kong may malambot kang puso, pero kailangan nating lipulin ang kasamaan ng tuluyan. Ang pagiging mabait sa iyong mga kaaway ay pagiging malupit sa iyong sarili. Kung sa hinaharap, magdesisyon ang lolo ko na bumaba, sana mayroon akong isang tao na tutulong sa akin sa pagpapatakbo ng Liu Group. anong ibig mong sabihin? Ikaw na mag-isip. Sino bang mag-aakala na ang mapagmataas na CEO ng Liu Group ay mahihiya ng ganyan? Medyo cute pala. Lin Fan, kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako, okay? Hoy, kung gusto mong mag-usap ka lang, huwag kang humawak. Alam kong kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat naging mayabang sa'yo. Hindi, tinulungan mo akong alisin ang isang babaeng mayabang tulad mo. Nakahanap ako ng mas mabuting babae. Tama. Kasalanan ko lahat. Hindi na ako hihiling sa'yo na bilhan ako ng mga bag. Hindi na ako hihingi ng mga kotse o bahay. Wala akong gusto. Ngayon ay may pera na ako. At ngayon wala ka ng gusto. Ah, tama. Basta pumayag kang bumalik sa akin. Wala akong gusto. Lin Ying, huli na. Hoy, hindi pa huli. Lin Fan, pwede kang makipag-date kay Miss Liu at pakasalan siya. Basta't magkasama ulit tayo. Talaga? Magiging mabuti ako. Magiging mabuti ako at mananatili sa'yo. Ay, naku. Lin Fan, baka hindi ko kayang ibigay sa'yo ang kasal. Pero kaya kitang pasayahin. Umalis ka kung gusto mo. Kung gusto mong bumalik, nandito lang ako naghihintay sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo? Alam ko galit ka talaga. Sige, sumigaw ka sa akin. Pwede kang sumigaw pa kung gusto mo. Kung hindi sapat yan, pwede mo akong saktan. Sige, saktan mo ako. Basta mapakalma ka. Para sa tulad mo, wala akong interes. Nakuha mo? Lin Fan, alam ko nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat. Nagmamakaawa ako sa'yo. Problema mo yan. Lin Fan, hindi mo ako pwedeng iwanan na lang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ko? Kung hindi mo ako tutulungan, paano ko mababayaran yan? Papatayin ako ng mga taong yun. Sino nagsabing walang nagmamalasakit sa'yo? Pwede kang pumunta sa Young Master Kiao mo. Salamat sa inyong dalawa sa inyong pagod. Hilahin ninyo ang babaeng ito palabas dito. Mula ngayon, bawal na siyang pumasok sa tirahan ng Liu. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. May tao ba? Pakawalan niyo ako. Lin Fan, Lin Fan. Ang daming matitibay na katawan. Kopyahin ba? Ah, kaya rin itong kopyahin. Hawakan lang ang kahit sinong bodyguard at lalakas ang katawan mo. Ang galing. Hoy, maganda ang panahon ngayon. Parang ang hirap ng trabaho ninyo lately. Ipagpatuloy ninyo, mga pare. Haha. May mga hindi kilala ba na pumupunta dito lately? Hoy, mga pare, bantayan ninyo mabuti ang lahat. Ah, haha. Kopyahin, 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 kopyahin. Ang bastard na si Lin Fan. Palagi niyang sinisira ang mga plano ko. Titiyakin kong mamamatay siya ng masakit. Kiao, bakit ang galit mo? Yung bastard na si Lin Fan na naman. Tuwing lumilitaw siya, ginugulo niya ang mga plano ko. Ngayon, pina-offend niya ako sa pamilya Liu. Ang galing. Kung hindi patay, ang matandang iyon. Liu Corporation, hindi ba sila gaganti sa pamilya Kiao natin? Ha ha ha, isang simpleng Lin Fan lang. Paano siya naging banta sa iyo, Kiao? Hey, Master, wala kang ideya. Itong bata kahit papaano natuto ng medisina mula sa kung saan. At kaya pa niyang maglabas ng tao mula sa wala. Marami siyang mga palamuti. Imposibleng bantayan. ito ay isang ilusyon lang. Ano bang magagawa niya? Nagpapasikat lang siya. Kapag pumasok na ako, ibabagsak ko siya, walang problema. Kung handa kang kumilos. Kung gayon, si Lin Fan na ito ay talagang hindi makakalaban. Siyempre, ang pamilya Ma ay may hindi mabilang na mga teknik. Bata pa lang siya. Lalaban siya sa akin? Oh, hey. Pero, Master Ma, sa subasta kanina, harang na ni Lin Fan ang ilan sa mga galaw mo. May kakayahan talaga ang batang iyon. Paano kung ano?
Ang kung fu ay itinatag sa bawat suntok. Bata lang siya. Matalo niya ba ako? Noon, kung hindi ko siya pinagbigyan, patay na siya agad. Natural. 2 taon pa lang nagsasanay si Lin Fan. Talagang hindi siya tugma sa'yo. Hahaha. Gayunpaman, ang pagkuha sa akin ay walang problema. Pero ang bayad, Oh, Grandmaster Ma, huwag kang mag-alala. Hanggat tinutulungan mo akong harapin si Lin Fan, magiging panauhin kang pandangal ng Kiao Group. Ang taunang handog mo ay hindi bababa sa halagang ito. ito ay mas maganda. Nag-uulat sa Young Master Kiao. Inutusan mo kaming bantayan si Lin Fan. Umalis na siya sa tahanan ng Leo. Pauwi na. Mabuti. Magtipon ng mga tao. Ngayon, papuntahin ko siya sa kanyang manlilikha. Mata, hindi inaasahan na makakasalubong kita rito. Ha? Kiao-kun, ikaw na naman. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Lin Fan, sinira mo ang mga plano ko. Gusto ko ang buhay mo. Huwebe ko. Ikaw lang? Siyempre, hindi lang ako. Nandito rin si Master Ma. Lin Fan, noong huling pagkakataon sa auction, pinakawalan kita ng madali. Hindi inaasahan. Bye. Na hindi mo pagninilayan ang iyong mga pagkakamali at hindi mo babaguhin ang iyong mga gawin. Ngayon, ako, kukunin ko ang iyong ulo bilang paghingi ng tawad kay Master Kiao. Lin Fan, ngayon mamamatay ka na. Isang walang kwentang basura at isang luma at peking matanda. Sa tingin mo kaya mong kunin ang ulo ko? Hindi ka karapat-dapat. Lin Fan, Lin Fan, malapit ka nang mamatay at matigas pa rin ang ulo mo. Ha? Gusto ko kayong mga kabataan, puro daldal walang gawa. Kapag nagsimula na ang laban, natatakot ako na ikaw ang unang luluhod. Tama si Yuyan. Ang pagiging mabait sa mga tulad nila ay pagiging malupit sa sarili mo. Huwag mong isipin na ang pag-alam ng ilang kasanayan sa medisina at mga panggap na trick ay nagpapakita ng espesyal ka. Ang lakas ni Master Ma ay binuo sa maraming taon. Hindi mo siya mapipigilan. Kiao-kun, sa auction, ginamit mo ang mga pekang antigo para dayain ang lahat. Pinalampas kita noong una. Sa Wudu Villa, pinigilan mo ang inyong freaks na iligtas si Old Liu. Pinalampas kita sa ikalawa. Kanina sa tirahan ni Liu, ikaw at si Ling Ying ay tinambangan ako, sinusubukang patayin si Old Liu. Pinalampas kita sa ikatlo. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, ngunit hindi ka pa rin nagbabago. At ngayon ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ngayong nandito si Master Ma, lumalait ka pa rin na parang aso? Lin Fan, sinabi ko na sa iyo dati, mag-ingat ka sa iyong hakbang. Pag-isipan mo ang iyong mga pagkakamali. Hindi ko inaasahan ikaw, walang utang na loob na bata, ay gagawa ng mga kalokohang ito. Ngayon, mamamatay ka rito. Magsisisi ka pagkatapos mamatay. Isang manloloko na tulad mo. Akala mo masasaktan mo ako? Ang kapal ng mukha mong laitin si Master Ma. Mukhang gusto mong mamatay. Pinata, iminumungkahi kong mag-ingat ka. Huwag kang mayabang. Sa tingin ko ikaw ang mayabang. Kahit na dumating ang nagtatag mo, baka hindi siya makapantay sa akin. Huwag mong isipin na dahil lang ilang araw ka nang nagsasanay, hindi ka na matatalo. Huwag kang padalos-dalos. Oh, Master Ma, bakit pa mag-aaksaya ng salita sa kanya? Tapusin mo na siya. Para sa iyong ama, tuturuan kita, walang hiya na anak. Kung hindi mo iingatan ang iyong bibig, bubunuin ko lahat ng ngipin mo. Ikaw na maliit na bastos, sinaktan mo ako? Walang etika sa martial arts. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang huling galaw ng 8 Extreme School. Bata, hindi mo man lang malalaman kung paano ka namatay. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, umalis ka sa Jiang City, bumalik ka sa iyong Bajisek. Maglinis ng loob sa pag-iisa, protektahan ang iyong mga tao. Tigilan mo ang pagsunod sa isang tulad ni Kiao-kun at paggawa ng masama. Master Ma! Master Ma! Iyon lang ba ang kaya mo? Ang reputasyon ng iyong Bajisek ay masisira mo ngayon. Naabutan lang ako ng biglaan. Natamaan mo ako. Kahit gaano kakalakas, ang aking 13 Guardians Hard Qigong ay umabot na sa kasakdalan. Kahit anong lakas mo, hindi mo ako masasaktan.
Mabuti! Si Master Ma ay astig! Kiao-kun, nagamit mo na ang 3 pagkakataon mo, at hindi ka pa rin natututo sa iyong aral. Lin Fan, huwag kang masyadong mayabang. Ang mga bodyguard ko na ito ay mga elite mula sa iba't ibang lugar. Hindi mo sila mapipigilan. Ano pang hinihintay mo? Sige, kunin sila! Sige! Alright, Mr. Kiao, ano pang mga trick mo? Sige, ilabas mo na. Lin Fan, may sasabihin ako sa'yo. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Kiao. Kung saktan mo ako, hahabulin ka ng pamilya Kiao. Ganoon ba? Paano ako hahabulin ng pamilya Kiao? Ikaw, lakas loob mo akong saktan? Huwag mong isipin na dahil nakabit ka kay Liu Yuyan, ay makakatulog ka ng payapa. Wala sila laban sa pamilya Kiao ko. Ang mang-insulto sa pamilya Kiao? Natatakot ako. Ikaw! Ikaw ano? Walang pag-asa. Sinisikap mo pa rin akong idamay. Lakas ng loob mo. Ako. Ako ano? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Jilin, pakiusap, palampasin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ba sinasabi mo lang na gusto mo akong turuan ng leksyon? Paano ako maglalakas loob? Lin Fan, hindi, G. Lin, pakiusap, wag mo na akong istorbohin, okay? Ayoko na ring makipag-away sa'yo. Ikaw, G. Kiao, ang hindi ako pinapayagan. Hoy, Lin Fan, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Kapag pinakawalan mo ako, pangako ko, lalayo ako sa pamilya Liu at sa iyo. Hindi na kita guguluhin pa. Anong halaga ng pangako mo sa akin? Kung pakakawalan kita ngayon, bukas, dadalhin mo ang iyong pamilya Kiao at babalik ng may paghiganti. Oh, hindi. Kung pakakawalan mo lang ako, bibigyan kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat, susulatan kita ng tseke. Ano sa tingin mo? Mukhang may sense ka naman. Pero, iyan ay talagang marami. Pero, hindi ako interesado. Kaya ko ring ibigay ang kalahati ng shares ng pamilya Kiao. Kung papakawalan mo lang ako, pangako ko, lalayo ako sa iyo at lalayo sa pamilya Liu. Pangako ko, pakiusap, palampasin mo na ako. Binugbog na kita. Pinahiya ka. Ayaw mo bang tumawag ng pulis? Hindi. Talagang hindi. Pakiusap, tigilan mo na ako ngayon. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Binugbog kita ng ganito. Ayaw mo bang maghiganti? Hindi ako maglalakas loob. Hindi ako maghihiganti kailanman. Hindi. Paano ako maghihiganti? Karapat-dapat lang sa akin. Karapat-dapat akong mamatay. Master Lin, dinidisiplina mo lang ako. Hindi sapat ang aking pasasalamat. Paano ako maghihiganti? Kaya itong utang. Ayaw mong iba na ang maningil? Hindi. Walang maniningil. Dahil sa daldal ko, karapat-dapat lang sa akin. Masama ang ugali ko. Hindi ko alam kung ano ang mabuti para sa akin. Nagkasala ng mabigat na krimen. Master Lin, tama lang na tinuruan mo ako. Talaga? Siyempre, isang karangalan ang maturuan mo. Paano ako maglalakas, loob na maghiganti? Talagang ayaw mo ng kahit anong paghihiganti? Talaga, pangako, sumusumpa ako. Kung ako, si Kiao Kun, ay may kahit anong pag-iisip ng paghihiganti, sana ako'y tamaan ng kidlat. Sana mamatay ako ng napakahirap. Hindi. Sa tingin ko, gusto mo. Ha? Bibigyan kita ng pagkakataon, tawagan mo ang pulisya. Papahuli mo ako. Ano, Lin Fan? Baliw ka ba? Binugbog mo ako. At gusto mong tumawag ako sa mga otoridad? Gusto mong mapabilanggo? Ha? Ay nako. Hindi. Ibig kong sabihin, tumawag ako. Mapupunta ka sa kulungan, di ba? Paano ako maglalakas loob, di ba? Tumawag ka na lang. Sabihin mo na sinaktan ko si Master Kiao. Kunin mo ang tanggapan ng kapayapaan para puntahan ako at arestuhin agad. Hindi. Master Lin, alam kong mali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pangako ko, simula ngayon, aalis ako agad dito, pupunta sa kabisera, at hindi na babalik. Hindi Hindi ko sinabing sasaktan kita. Sinabi ko lang na tumawag ka sa tanggapan ng kapayapaan. Oh, Master Lin, talagang hindi ako gaganti. Ikaw, pakiusap. Tigilan mo na ang pagsubok sa akin. Kung papakawalan mo ako ngayon, pangako ko na makikinig ako sa iyo simula ngayon. Makikinig ako sa iyo, susunod ako sa iyo, susundin ko ang bawat salita mo. Talagang makikinig ka sa akin? Kung pupunta ka sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sasabihin mo na nagnakaw ako ng aso, hindi ako lalaban sa manok. Pakiusap, maging mahabagin ka. Pakawalan mo ako ngayong isang beses. Dahil nakikinig ka sa akin. Kung gayon, tumawag ka na ngayon. Master Lin ako. Hindi ako maglalakas loob.
So, tatawag ka ba? O sasaktan kita? Tatawag ako. Tatawag ako. Hello? Ito ba ang tanggapan ng kapayapaan? Tulong! Ako? Gusto kong magulat. Gusto kong magulat. May isang taong marahas na sumasaktan ng mga tao sa kalye. Sige, bilisan mo pumunta. Bilisan mo pumunta. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito, sinabi mo sa akin na tawagan ang kawanihan ng seguridad, hindi ba? Mula ngayon sa Jiang City, hindi na natin makikita si Ginoong Kiao. Medyo nag-aatubili ako. Oo, hindi nga. Sandali lang. Pagdating ng kawanihan ng seguridad, aarestuhin ka. Talaga? Tingnan mo. Pananakit sa isang mayamang tao ng Jiang City. Kahit may koneksyon ka sa pamilya Liu, mabubulok ka sa kulungan. Oh, natatakot ako. Diba? Kaya gagamitin ko ang mga koneksyon ng pamilya Kiao, Lin Fan, mamamatay ka sa bilangguan. Bakit hindi ko naisip iyon? Ginoong Kiao, ikaw ay isang taong hindi tumutupad sa salita. Paano ko hahayaan na tawagan ang kawanihan ng seguridad at ipakulong ako? Ako napakatanga ko. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Binabalaan kita, Lin Fan. Narito na ang kawanihan ng seguridad. Huli na para subukan ang anumang daya ngayon. Sino ang nagulat ng insidente? Hoy, ako. Ako iyon. Hoy, itong lalaki ito. Hindi lang siya nanakit ng tao. Nasaktan din niya ang lahat ng tauhan ko. Hindi niya iginagalang ang batas. Talagang mayabang. Kaya ikaw ang nagdudulot ng gulo. Tama, ako iyon. Hoy, Mga tauhan, kunin ninyo siya. Ibalik sa kawanihan ng seguridad para litisin. Hoy tama, sinaktan ko siya. Pero, sinusubukan kong i-report ang batang ito dahil nag-iimprenta ng pekeng pera. Anong sinabi mo? Ang pamimeke ay isang seryosong krimen. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung hindi totoo ang sinabi ko, sana'y tamaan ako ng kidlat at mamatay ng kakilakilabot. Tay, ang pamilya ko, ang mga Kiao, ay sobrang yaman. Bakit ko gagawin ang isang bagay na pwedeng pumatay sa akin? Kaya dapat mong tanungin si Yang Master Kiao mismo. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ang daming pera? Ako, hindi ko rin alam. Amo, lahat ng perang ito ay pare-pareho ang serial number. Lahat sila ay peke. Abay. Pamimeke ng pera at paghahain ng maling ulat sa pulis. Sa tingin ko ay may lakas ka ng loob. Ako, hindi ako. Ito, anong meron sa perang ito? Hindi ko rin alam. Kiao-kun, na may ebidensya na rito, itinatanggi mo pa. Nakita ko sila na nag-iimprenta ng pekeng pera, kaya sila dumating para patahimikin ako. Kailangan kong lumaban para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko ginawa. Ikaw siguro ang gumawa nito para isapahamak ako. Hoy! Ito ay hindi pananakit. Ito ay isang gawa ng katapangan. Magiting na paghuli sa isang kriminal. Pero ikaw, sa harap ng Public Security Department, ay napakawalang galang. Kiao-kun, sa pagkakataong ito ikaw ang mabubulok sa bilangguan. Natatakot ako, hindi ako. Mga gwardya, dalhin siya at hatulan. Hindi. Ako'y walang sala. Tulong! Wala akong sala!